Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 6561-6580. Kabanata 6561. Ibinahagi nila ang parehong mga hangarin, tumayo sa bawat isa sa pamamagitan ng makapal at payat, at naiintindihan ang bawat isa ng intuitively. Mas malapit sila kaysa sa dugo, kahit na hindi sila mga kapatid sa dugo. Umiling si James at nag-choke, "Sige, lahat tayo ay may edad na. Huwag kang umiyak." Sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang kamay, agad niyang itinapon ang purplish red chain na nakapaligid sa Truett. Nahuli niya si Truett sa sandaling pinalaya niya ang kanyang sarili mula sa haligi at nahulog. Pagkatapos, isinaaktibo ni James ang kaguluhan sa kaguluhan upang matulungan siyang mabawi. Noon lang, biglang dumating ang tinig ni Fennec, "Master, ang kaguluhan sa kakanyahan ay napakahalaga, ang bawat bit ay mabibilang, hindi ito gagamitin dito." "Shut up," saway ni Lizia. Walang mas mahalaga kaysa sa pagmamahal sa fraternal sa harap ng kanilang kapatiran. Lumaban siya sa kanya, nagsalita si Hemera. Ang mga pinsala ni Truett ay sa wakas ay ganap na gumaling matapos na ma-infuse siya ni James ng kaguluhan sa kaguluhan. Kasabay nito, ang kanyang nawasak na panloob na mga organo ay agad na naayos sa ilalim ng sirkulasyon ng kakanyahan. Nararamdaman ang kanyang lakas na bumalik at kahit na tila mapahusay ng mahina, si Truett ay dumiretso at ipinahayag ang kanyang pagtataka. "James, anong uri ng kapangyarihan ang napahamak mo sa akin? Bakit hindi ang aking paglilinang na nagre-regress ngunit sumusulong?" "Hindi masama," sabi ni James nang may ngiti. "Tila hindi ka pa nasis Iris sa mga taon na ito. Naabot mo na ang rurok ng pagkonsumo ng ikasyam na pagdurusa ng Eurus 1 Deum Rango. Isang gintong katawan lamang ang layo sa pagpasok sa ranggo ng Zeklan." Naririnig ito, agad na bumalik si Truett. Sinukat niya si James at tinanong ng excited, "James, bakit hindi ko makita ang iyong base sa paglilinang? Maaari mo bang naabot na ang ranggo ng Draverius?" "Panipi." Napangiti si James ng mahina. "Marami kaming oras upang pag-usapan iyon sa ibang pagkakataon. Hayaan ang pakikitungo muna sa mapaghimagsik na anak na ito." Gamit nito, tumingin si James patungo sa nakataas na hetsema at kumurap, ang kapangyarihan ng kaguluhan ng yin yang mga mata ay mabilis na nakapaloob sa kanya. Sa kanyang pagkabigla, natagpuan niya ang kanyang sarili na hindi ma-evoke ang bola ng enerhiya ng kaluluwa ni Hetsema kasama ang kanyang base sa paglilinang. Mas mahalaga, ang kapangyarihan ng kanyang kaguluhan sa mga mata ay hindi maaaring tumagos sa katawan ni Hetsema. Ang mapahamak na mapaghimagsik na anak na ito ay tila tunay na nagsimula sa masamang landas at nilinang ang demonyong katawan. Sa kabutihang palad, ang kanyang kasalukuyang base ng paglilinang sa katawan ng demonyo ay hindi mataas, kung hindi man, baka hindi ko siya makitungo sa kanya. Iniisip ito, biglang kumaway ang ibang kamay ni James, at isang palad ang sumabog sa noo ni Hetsema. Sa isang iglap, isang kulay abu-itim na puting tricolor na puwersa na mabilis na tumagos sa utak ni Hetsema, na nagdulot sa kanya na agad na sumigaw ng hysterically. Sa susunod na sandali, ang kanyang buong katawan ay nakapaloob sa hindi mabilang na nagniningas na mga inscription sa sumpa. Sa pamamagitan ng isang malalim na hiyawan na tumagos sa kaluluwa, siya ay nakabasag mula sa pagpigil ni James at gamulong sa lupa sa bilis ng kidlat. Madaling sumugod si Truett patungo kay James nang makita niya ito. "James, anak mo pa rin siya kahit ano paman. Paano mo magagamit ang historical curse magic sa kanya?" "Ang hayop na ito," sabi ni James na may nakamamatay na hangin, "gusto ko lang kunin ang kanyang kaluluwa upang makita kung ano ang napuntahan niya, ngunit hindi ko inaasahan na hindi ko ito makita. Mukhang maaari ko lang siyang patayin." "Hindi ka maaaring." Madaling hinarang ni Truett si James. "James, ang tigre ay hindi kumakain ng mga cubs nito. Ang iyong karma at pagdurusa ay magiging mas malaki kaysa sa dati kung papatayin mo siya, at pagkatapos,
Ang karma at mga paghihirap ay walang silbi sa akin. Itinulak ni James si Truett ng dahan-dahan, kung ang mapaghimagsik na anak na ito ay hindi pinatay ngayon, magdadala siya ng kapahamakan sa napakaraming mga lupain sa hinaharap. Itinaas niya ang kanyang kamay, at isang mabilis na kulay abo-itim na puting tricolor na puwersa na bumagsak sa Hetsema sa lupa. Sa pamamagitan ng isang malakas na bang, si Hetsema ay hindi nasugatan, ngunit si Truett ay biglang binawi ng puwersa na ito. Natigilan sandali si James, pagkatapos ay biglang nakataas ang kanyang ulo. Ano ang ginagawa mo, Truett? Tinakpan ni Truett ang kanyang dibdib, ang dugo na dumadaloy mula sa kanyang bibig. Pagkatapos, sinabi niya na walang magawa, James, maaari mo bang huwag magmadali? Hayaan mo akong tapusin muna, tama. May sasabihin pa ba? Galit na sigaw ni James, ang mapaghimagsik na anak na ito ay dapat na nakitungo sa matagal na. Kasalanan ko na maging masyadong malambot sa nakaraan. Huwag kang magmadali, kailangan mong hayaan akong tapusin. Kinaladkad ni Truett ang kanyang nasugatan na katawan. Dito, nagulat si James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6562. Hindi ba siya pinapatay? Maaari ba na si Hetsema ay nagtatanim din ng isang walang kamatayang katawan tulad ng Xavion? Habang naisip niya ito, biglang pinakawalan ni James ang isang pag-akyat ng kapangyarihan ng marshals upang pigilan si Hetsema, na nakahiga sa lupa. Pagkatapos, tumingin siya kay Truett. Kaya, hindi natin siya papatayin, o hindi siya papatayin. Sa iyong kasalukuyang lakas, ang pagpatay sa kanya ay natural na madali, same time na sinabi ni Truett. Gayunpaman, nilinang niya ang antas ng dalawang demonyong katawan, at mayroon ding isang bakas ng kapangyarihan ng Tai Chi sa kanyang katawan, na katumbas ng pagkakaroon ng tatlong pagkakataon para sa muling pagkakatawang tao. Kahit na magpasyakang patayin siya para sa kapakanan ng katwiran, magdadala pa rin siya ng demonyong espiritu at muling magkakatulad. Kapag siya ay muling bumangon, ito ang magiging bangungot natin. Panipi. Sa mga salitang ito, nagpakita si James ng isang pagpapahayag ng lubos na pagtataka. Mas malakas kaysa sa muling pagkakatawang tao ng langit. Panipi. Biglang ipinadala ni Lizzie ang kanyang tinig. Master, ang sinabi ni Truett. Hindi madaling patayin kapag ang demonyong katawan ay nilinang dahil ang pagpatay sa kanya ay katumbas sa pagtulong sa kanya. Siya ay magiging mas malakas sa tuwing siya ay muling nagkatawang tao hanggang sa lahat ng mga tubos ng napakaraming mga lupain at ang mga banal na landas ay nawasak. Panipi. Nang marinig ito, mahigpit na hinaplos ni James ang kanyang kilay. Paano natin ito masisira? Mayroong dalawang paraan, sabi ni Lizzie sa isang malalim na tinig. Una, sirain ang kanyang pisikal na katawan at ikinulong ang kanyang kaluluwa upang hindi siya makapag-reincarnate. O kaya, gumamit ng isang supernatural upang kunin ang kanyang demonyong espiritu, ngunit mawawala ka sa kanya. Panipi. Sa ito, si James ay mukhang malalim na maalalahanin. Karapat-dapat na mamatay si Hetsema. Kahit na siya ay produkto ng kanyang sariling nakaraang karma, hindi niya pinahihintulutan siyang magpatuloy na magdulot ng kaguluhan sa hinaharap at makakasama sa mga nabubuhay na nilalang ng napakaraming mga larangan. Hindi sinabi ni James na ito ay isang gawa ng katwiran sa pagpatay sa kanyang kamag-anak, ngunit kahit na kailangan niyang magdala ng pangalan ng isang anak na lalaki, hindi niya kailanman tiisin ang gayong lunatic sa kanyang linya ng dugo. Sa pag-iisip nito, lumingon si James kay Truett. Ang Hetsema at ang demonyong katawan ay nararapat na matanggal, at handa akong isakripisyo ang lahat para sa kadahilanang ito. Habang nakatagpo ang kanilang mga mata, tiningnan ni Truett ang pagpapasya sa mga mata ni James at natahimik. Alam niya na si James ay nagpasya at hindi ito mababago. Makalipas ang ilang sandali, bumantong hininga siya ng malakas. James, magkakapatid tayo. Kung tayo ay magkakapatid, magkaroon tayo ng toast. Kinuha ni James ang isang garapon ng Chaos Absinthe at hinalok ito. Nag-atubili si Truett, nararapat bang uminom sa oras na ito? Sumagot si James, mahalaga ang absinthe na ito. Maaari ka lamang humigop. Nang makita ang katapatan ni James, nag-atubiling kinuha ni Truett ang garapon at humigop. Bigla, siya ay nakapaloob sa isang madilim na ilaw. Sa pamamagitan ng isang malakas na bang, gumuho siya sa lupa at nawalan ng malay. Kapatid, alam ko kung ano ang nais mong sabihin.
Hinawakan ni James ang garapon ng kaguluhan na absent at nagbuntong hininga, gayunpaman, ang ilang mga bagay ay dapat gawin, kahit na sinisisi ako ng lahat at ang aking reputasyon ay nasira, ang hustisya ay mangibabaw sa wakas. Itinaas niya ang garapon at bumagsak ng maraming malalaking bibig. Sa pamamagitan ng isang flash ng itim na ilaw sa buong kanyang katawan, naabot niya patungo sa pinigilan na Hetsema. Sinamahan ng isang nakasisindak na malawak na kulay abo itim na puting tricolor na puwersa, ang katawan ni Hetsema ay agad na naglabas ng isang masamang purplish red na puwersa. Ang purplish red na puwersa na ito ay tila pigilan ang kulay abo itim na puting lakas na tricolor na pinakawalan ni James, ngunit tumagal lamang ito ng ilang mga paghinga bago mabilis na durog. Kaagad pagkatapos, ang gray-black-white tricolor na puwersa ay nakapaloob sa buong katawan ni Hetsema, na nagiging sanhi ng kanyang katawan na nahati sa 12 ng mga clone kaagad. Sa sandaling lumitaw ang mga clones, agad silang nag-snore sa James na may mabangis na puot. Ako ang iyong anak, hindi mo ako makagamot ng ganito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6563. Tatay, naging disenteng ama ka ba? Dahil ipinanganak ako, ano ang nagawa mo para sa akin? Hindi ba sa palagay mo may utang ka sa akin? Sa palagay mo ba dapat mong gawin ito sa akin? Pinipigilan ko ba kayo sa pamamagitan ng paglilinang ng demonyong katawan? Naranasan ko na ba akong sinaktan ka? Banta kita. Tatay, tinutulungan kita na maghayganti. Kukunin ko ang Zachary Thornton, Gladwin Warwick, at kabanalan ni Yakiz. Pagkatapos, tutulungan kita sa paglamon ng messenger ng Tai Chi at lumaban sa tabi mo upang talunin ang Tai Chi. James Caden, magsalita. Bakit hindi ka maglakas loob na harapin ako ng diretso? Ang aking ina ay si Yemi Madalibor, at ang aking ama ay si James Caden. Naaalala ko ito sa lahat ng oras. Si James ay nanatiling hindi napapansin nang marinig ang pag-ungol at histerya ng mga clones. Alam niya na ang lahat ay mga sama ng loob at sama ng loob sa puso ng martial world, kahit na mula sa mga clones na ito, hindi siya makahanap ng isa na mabait. Sa simula, ang kanyang indulgence ay humantong sa gayong sitwasyon, na naging kanyang sariling kapigatian. Ngayon, ang pagdurusa na ito ay dapat ding alisin sa kanya, o kung hindi, ito ay walang katapusang problema. Matapos ang maingat na pagsasaalang-alang, isinagawa ni James ang hakbang sa Terrace Astride, na kumukuha ng 12 ng magkakasunod na mga hakbang sa paligid ng pangunahing sarili ni Hetsema. Sa isang iglap, nagbago ang mga kulay ng mundo, at marahas na umiling ang kuweba. Sa ilalim ng kataas-taasang kapangyarihan ng hakbang ng Terrace Astride, si Hetsema at ang kanyang dosenang o kaya mga clones, na nabilanggo, ay agad na nabighani ng isang itim na puwersa. Sa gitna ng mga hiyawan at pag-iyak ng sakit, kung ito ang pangunahing sarili ni Hetsema o ang mga clones, lahat sila ay naglabas ng makapal na nakaimpake na mga bola ng enerhiya mula sa kanilang mga katawan, bawat isa ay puno ng walang katapusang kasamaan. Kilalanin ang iyong kamatayan, mapaghimagsik na anak, sabi ni James. Ang kanyang mga kamay ay nagbukas sa paghuhukom na scythe at ang mas malalim na demonyong Taybak, mabilis na kumalas sa hindi mabilang na mga bola ng enerhiya na kinunan ng Hetsema. Sa gitna ng mga rumbling pagsabog, na may bawat bola ng enerhiya na nasira, naglabas ito ng isang panimula na hindi makataong tunog, chilling sa buto, at labis na nakakatakot. Kasabay nito, ang Hetsema ay sumailalim sa mabilis na mga pagbabago sa hitsura, na nagpapahayag ng lahat ng uri ng emosyon at karanasan, lahat ay malinaw na inilalarawan. Kabilang sa mga ito, nakita ni James ang isang kakaibang mukha. Hindi ito Hetsema, ngunit isang gwapong ngunit labis na malaswang mukha. Ito ay dapat ikaw, demonyong espiritu. Umungol si James. Ang kanyang mga kamay ay sabay-sabay na pinakawalan ang mga alon ng enerhiya ng Taybak mula sa parehong mas malalim na demonyong Taybak at ang paghuhusga na scythe, na patuloy na kumalas sa mga bola ng enerhiya mula sa Hetsema. Wala pang pakialam si James. Kailangan niyang patayin si Hetsema, kahit na medyo mahirap gawin ito. Sa sandaling halos maubos niya ang lahat ng mga bola ng enerhiya ng Hetsema, isang kakaibang purplish red light ang biglang sumabog at mabilis na sumugod sa tuktok ng ulo ni Hetsema, na nagpapakita sa isang hindi magandang figure. Tumigil si James sa paglipat nang makita ang figure. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ng figure,
Kung minsan ay kahawig ng mukha ni Hetsema, kung minsan ang gwapo na mukha ng tao, na lumilipat mula sa pag-iyak hanggang sa pagtawa, mula sa pagtawa hanggang sa umuungal, at pagkatapos ay magalit, sa wakas ay umuusbong sa kabangisan. Sinusubukan mong maglaro ng mga trick sa harap ko. Umungol si James. Kaagad, pareho ng kanyang mga kamay ang naglabas ng hindi mabilang na mga ilaw ng taybak patungo sa hindi pangkaraniwang figure na ito. Gayunpaman, mula sa paghatol na scythe o ang masalimuot na demonyong taybak, ang lahat ng mga ilaw ng taybak ay ganap na nilamon ng hindi pangkaraniwang figure na ito. Nang makita ang eksenang ito, nagulat si James. Ibunyag ang iyong pangunahing sarili, Morgoth. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6564. Mayroon kang ilang kaalaman, biglang sumigaw ang isang masamang tinig mula sa walang bisa. Gayunpaman, nang walang gabay mula sa Franadimer, hindi mo na ako makikita sa pamamagitan ko. Franadimer, tanong ni James na tinanong, sino siya? Dito, biglang sumabog ang hindi sinasadyang tinig. Hindi ako makapaniwala, matagal na siyang kasama mo, subalit hindi mo alam ang kanyang pangalan. Ito ay tunay na nakakalungkot. Panipi. Habang bumagsak ang kanyang mga salita, isang hindi pangkaraniwang figure ng 5 kulay na ilaw ang biglang bumaril mula sa balikat ni James. Nagbago ito sa isang batang babae na 8 o 9 na taong gulang kaagad at umupo sa balikat ni James. Ano ang ginagawa mo dito? Tanong ni James. Sa pagtingin sa hindi pangkaraniwang figure sa unahan, si Lizzie ay nagbuntong hininga ng basta-basta, ang Franadimer na binanggit niya ay ako. Panipi. Nagulat ang ekspresyon ni James. Hindi niya inaasahan na ang tunay na pangalan ni Lizzie ay maging Franadimer. Matagal na hindi nakikita, biglang nagbigkas ang figure ng figure na may emosyon. Hindi ko inaasahan na si Franadimer, na hindi tunay at makapangyarihan, ay mahuhulog sa ganoong estado. Naniniwala ka pa ba sa kataas-taasang landas ngayon? Kumpara sa iyo, Lizzie sneered. Iyon ay dahil lamang sa nakatagpo ka ng isang mahusay na Panginoon, biglang umungol ang figure. Ang napili ay dapat na akin. Bakit mo ako binugbog dito? Kung hindi, hindi ko pipiliin ang anak na may hindi bababa sa purong bloodline upang maging host ko. Basura ka lang, hindi mainam na muli ni Lizzie. Kahit na naabot mo ang Zymergy at sirain ang hindi mabilang na mga kataas-taasang nilalang, tinitingnan ko pa rin kita. Kailangan ko ba ang iyong pag-aproba? Galit na galit ang figure ng figure. Kung ang Taishi at Turte ay hindi makagambala, paano mabubuhay ang mga hayop at ibon sa Zymergy? Alam mo lamang ang tungkol sa pagpatay, retort ni Lizzie. Ang iyong mali siya ay nananatiling hindi nagbabago kahit na nasil ka sa iyong kasalukuyang estado. Ikaw ay isang brute lamang, hindi makamit ang magagandang bagay, hayaan ang hangarin sa kataas-taasang landas. Ayokong makipag-usap sa iyo, lumabas ka rito, sigaw ng hindi ka panipaniwala na figure. Brat, ikaw ang kanyang Panginoon. Maaari mo bang pahintulutan ang isang alipin na maging masungit? Panipi. Si James, na nanatiling tahimik, biglang nag-shock, nagbabahagi kami ni Lizzie ng buhay at kamatayan, ang aming mga kaluluwa ay konektado. Sa palagay mo ba maaari kang maghasik ng hindi pagkakaunawaan sa ilang mga salita? Tulad ng sinabi niya, itinaas ni Lizzie ang kanyang maliit na ulo ng buong kapurihan, na nagpapakita ng isang hangin ng pagmamataas at pagmamataas, na naging galit na galit ang figure. Ayaw mo bang patayin si Taichi at maghayganti sa iyong asawa? Ang hindi pangkaraniwang figure ay nagtanong sa isang makasalanang tono. Hindi mo ba nais na ibagsak ang hindi makatarungang tinatawag na batas at humingi ng hustisya para sa amin ng mga tao? Hindi maiwasang makaramdam si James. Nagtataka siya kung maaari ring maging tao si Morgoth. Tulad ng kung ang pagkakaroon ng telepathy, si Morgoth chuckled. Alam mo ba kung bakit bihira ang mga tao sa mundo ng Taichi, at bakit napakahirap ang paglilinang? Maaari mong ilagay ang responsibilidad na ito sa Taichi, dahil nagmula siya sa pagpapakita ng 2 isda ng yin-yang. Natatakot siya sa pagtaas ng mga tao at pinagbantaan ng kanyang katayuan. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, walang mga tao sa Dunhaven sa Zymergy. Higit pa sa 33 langit ng Zymergy, hindi na sila nahuhulog sa ilalim ng nasasakupan ng Taichi, at walang mga tao. Bakit ganun? Panipi.
Biglang bumagsak si James nang marinig niya ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6565. Hindi ba ako tao? Nagretort si Lizzie. Ikaw. Tumanggo si Morgoth. Gayunpaman, ano ang sinasabi ng iyong kasalukuyang kapalaran? Sandali na natigilan si Lizzie. Pagkatapos ay natahimik. Napangiti si Morgoth at sinabi, sa mga salita ng kataas-taasang landas, ang mga tao ay tuso. Hindi nila maiiwasan ang mga limitasyon na likas sa sangkatauhan kahit na pinutol nila ang kanilang damdamin at nagnanais ng paulit-ulit. Ang bawat tao ay likas na sakam. Ito ay isang katangian na hindi masisira. Kaya, hindi sila maaaring umakyat sa kataas-taasang landas. Sa palagay ko, lahat ito ay walang kaparerikan. Ito lamang ang kanilang dahilan upang maiwasan ang pagbabante ng kanilang mga interes. Sa puntong ito, ang hindi kilalang figure ni Morgoth ay nagpabuntong hininga. Sa palagay mo ba ay pinangalanan ka ba nila ng isang napili dahil pinahahalagahan ka nila? Ito ay isang plano lamang upang manipulahin ka, upang makulong sa iyo sa loob ng kanilang mga patakaran at regulasyon, upang patnubayan ka sa landas na kanilang itinakda, sa huli ay hinuhubog ka sa kanilang tool. Panipi. Pinananatili ni James ang isang kalmado na panlabas habang nakikinig sa Morgoth, ngunit ang kanyang isip ay nakakagulat sa pagkabigla. Hindi niya makumpirma kung mayroong mga tao na lampas sa 33 langit, ngunit ang katotohanan na ang tinatawag na kataas-taasang landas ay pinapayagan ang tuso at makasalaan ng mga Diyos tulad ng Tai Chi na maghari sa lahat ng nabubuhay na nilalang ay katibayan na sapat na ang kataas-taasang landas ay hindi puro tulad ng pinaniniwalaan. Huwag mo siyang mapalitan, sabi ni Lizzie. Tunay na walang mga tao na lampas sa 33 langit, ngunit ang lahat ng ito ay salamat sa kanya. Pinangunahan ni James ang kanyang mga browser. Morgoth. Oo. Tumanggo si Lizzie. Orihinal na, siya ang pinakapag-asa sa mga tao na umakyat sa kataas-taasang landas, ngunit sa kalaunan ay lumingon siya sa landas ng demonyo dahil sa kanyang kawalan ng tiyaga at walang hanggan na ambisyon. Itinuro ni Lizzie sa Morgoth. Habang talagang nasisiraan ko ang tinatawag na kataas-taasang landas, ang aking pag-aalipusta sa iyo ay lumampas kahit na sa kanila. Patuloy mong pinag-uusapan ang tungkol sa pagpapabagal ng mga batas at kataas-taasang landas, subalit hindi mo pa naintindihan kung ano ang tunay na landas. Hayaan akong sabihin sa iyo, ang landas ay tungkol sa mga prinsipyo, tungkol sa pagsunod sa natural na pagkakasunod-sunod. Iyon ang totoong landas. Siyempre, wala kang balak na sundin ang mga alituntuning ito o napipilitan ng mga ito. Sa pamamagitan lamang ng hindi papansin ang mga ito ay malayang-malaya mong lalamunan ang mga nabubuhay na nilalang at ituloy ang iyong tinatawag na demonyong kataas-taasang landas. Kinutya ni Lizzie. Ang iyong kataas-taasang landas ay walang iba kundi ang pagpatay, gamit ang iyong sariling mga pagnanasa upang mangibabaw ang mga puso ng hindi mabilang na mga nilalang na buhay at ipataw ang iyong kalooban sa kanila. Ano ang mali doon? Galit na galit ang figure ng figure. Ako ang pinakamalakas na pag-iral, natural na lahat ng nabubuhay na nilalang ay dapat sumunod sa akin. Kung hindi man, bakit ko sila protektahan? Panipi. Habang nakikinig siya sa mga sterex ng figure, lumingon si Lizzie kay James. Kita nyo. Gayunpaman, kung susundin natin ang mga patakaran ng Morgoth, mas matiis ka ng matagal bago ka sumakay sa iyong paglalakbay sa paglilinang. Nang marinig ang mga salita ni Lizzie, ngumiti si James habang tinitingnan niya ang hindi pangkaraniwang figure. Matapos ang lahat ng sinabi mo, ano ba talaga ang gusto mo? Ang kooperasyon sa pagitan mo at sa akin, malamig na sinabi ng figure. Sama-sama, maaari nating ibagsak ang lahat ng mga patakarang ito at kontrolin ang napakaraming mga larangan. Ano man ang nais mo, ito ay isang pag-iisip lamang. Tulad ng para sa napiling isa, ang ranggo ng Graverius, ang mga ito ay walang iba kundi ang trick na ginagamit ng kataas-taasang landas upang linlangan ang mga tao. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6566. Na naghahanap sa hindi pangkaraniwang figure ng Morgoth, itinaas ni James ang kanyang kilay. Kahit na nalaman kong hindi ka sam-asang-ayon, dapat kong aminin, gumawa ka ng ilang mga wastong puntos. Panipi. Agad na kinakabahan si Lizzie. Master, hinawakan siya ni James at tumingin kay Morgoth. Isinasaalang-alang kung gaano kagulo
Ano ang maalok mo sa akin sa kooperasyong ito? Morgoth chuckled. Mabuti. Sa wakas, may nakakaintindi sa aking mga ideya. Dahil makikipagtulungan tayo, tiyak na mag-aalok ako sa iyo ng napakaraming benepisyo at suporta. Sa kaguluhan, ikinakalat niya ang kanyang mga kamay. Sa iyong kasalukuyang lakas, ang paglibot sa mundo ng Tai Chi ay isang pag-aaksaya ng oras. Ito ay isang grupo lamang ng mga nobodies, hindi katumbas ng iyong pansin. Ang dapat mong gawin ay agad na umakyat sa Zymergy at hanapin ang aking kapangyarihan sa bawat layer. Sa pamamagitan lamang ng kalahati ng aking kapangyarihan na minana, madali mong talunin ang Tai Chi. Pagkatapos, umakyat tayo sa 49 na langit na magkasama at ganap na baguhin ang lahat. Sa oras na iyon, ang lahat ng mga nabubuhay na nilalang ay magiging mga ants, na may isang solong paglipat na kumalas sa lahat ng mga batas. Lahat ng mga patutunguhan ay nasa aming mga kamay. Hindi ba iyon ang gusto mo? Sinumpa ni Lysia, ikaw ay hindi ka nais-nais na lunatic. Gayunpaman, buong tawa si James. Hindi ito isang masamang ideya. Ikaw ay isang mapahamak na henyo. Master, nagsimulang magsalita si Lysia ngunit mabilis na isinara ang kanyang bibig. Kaya, ano ang susunod? Tiningnan muli ni James ang hindi pangkaraniwang figure ng Morgoth. Hindi ka ba lalabas sa katawan ng aking anak at taglay ako? Panipi. Biglang tumahimik si Morgoth, na parang nagpapasya, dahil alam niya na mawawalan siya ng lahat ng umasa sa sandaling umalis siya sa katawan ni Hetsema. Ito ay masyadong mapanganib. Gayunpaman, matagal na siyang naghintay, at ngayon na ang gayong magandang pagkakataon ay lumitaw, paano niya ito papayagan? Siya ay napunit. Habang sina James at Lysia ay nakikibahagi sa ilang mga covert na komunikasyon, na parang kinakalkula ng magkabilang panig ang kanilang susunod na mga galaw. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita si James, tila hindi ka taos-puso. Pagkatapos ay kailangan ko muna kang isil. Nang makita si James na kumilos, mabilis na kumalas si Morgoth sa kanyang kamay. Itatataguyod ko ito kaagad sa sandaling ipatawag mo ang iyong kaluluwa. Sandali yang natigilan si James. Master, ang bilis ng espirito ng demonyo ay napakabilis, ipinadala ni Lysia. Sa sandaling ibunyag mo ang iyong kaluluwa, maaari kanyang makuha kaagad. Pagkatapos, hindi ka maiiwasang mapunta sa ilalim ng kanyang kontrol. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, ang katawan ni James ay sumabog ng isang mabilis na itim na ilaw, na sinundan ng isang kulay abo na bola ng enerhiya na lumulutang sa itaas ng kanyang ulo. Sa sandaling lumitaw ang bola ng enerhiya, ang hindi pangkaraniwang figure na naghihintay sa itaas ng ulo ni Hetsema ay sumabog patungo sa kanya sa bilis ng kidlat, agad na nakapaloob sa kulay abo na bola ng enerhiya ni James. Ang buong katawan ni James ay ganap na natakpan ng hindi pangkaraniwang figure ni Morgoth na parang siya ay ganap na nabilanggo sa isang instant. Bigla, ang tunog ng tawa ni Morgoth ay sumigaw mula sa katawan ni James. Pinili. Naisip kong may kakayahan ka, ngunit tila ikaw ay isang walang muwang na bata. Sa palagay mo ay hindi ko makita ang iyong mga saloobin. Alam mo na ang iyong anak. Wala kang magagawa sa akin, kaya nais mong ibagsak ako habang nahihiwalay ako sa iyong anak. Naniniwala ka na ang iyong base ng paglilinang ng Zeklan ay maaaring lumampas sa akin, ngunit ang hindi mo inaasahan ay ako ang pinakamahalaga sa napakaraming mga lupain pagdating sa bilis. Kahit na bilang isang espiritu, nananatili akong walang kapantay. Si James, na nagmamay-ari, ay nanatiling tahimik na parang lubusang pinigilan. Patuloy na tumawa si Morgoth. Mahusay. Sa iyong panghuli gininto ang katawan, ang aking demonyong paglilinang sa katawan ay magiging mas mabilis at mas maginhawa. Pinakamahalaga, kinokontrol mo rin ang Frana. Ito mismo ang hindi sinasadyang sandata na kailangan ko. Magpapasalamat ako sa iyo ng maayos kapag kinokontrol ko ang 49 na langit. Hahaha. Ang pagtawa ay nakapangangilabot at chilling, na nagpapadala ng spine ng sinumang nakarinig nito, at nagtatag ng isang pakiramdam ng kakilakilabot at pangamba. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6567. Pag-upo sa kanyang balikat, inalog ni Lysia ang kanyang ulo ng panghihinayang. Morgoth, bakit patuloy mong binababa ang iyong IQ ng paulit-ulit? Pinahihiya mo rin akong napahiya kahit na pinaglaruan ka. Naguguluhan ka ba, Frana?
Tumawa si Morgoth. Hindi mo ba naiintindihan kung sino ang may kontrol sa sitwasyon ngayon? Lysia chuckled basta. Sinabi nila na may isang bagay na kasuklam-suklam tungkol sa mga kaaya-aya. Orihinal na, nagkaroon ako ng pakikiramay sa iyo, ngunit hindi ko inaasahan na ikaw ay maging masiraan ng loob. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Morgoth, walang kumpiyansa. Kinontrol ko na ang kaluluwa ng iyong Panginoon. Mula ngayon, ako ang iyong Panginoon. Kung maglakas loob kang huwag igalang ako, makakahanap ako ng mga paraan upang parusahan ka. Sa iyong mababang IQ. Si Lysia ay nagretort ng walang pasensya. Nang marinig ito, nadama ni Morgoth na may isang bagay na hindi maganda. Inscan niya ang kanyang paligid ng maingat ngunit walang nakitang hindi pangkaraniwan, kaya tumawa siya ng buong puso muli. Alam kong ikaw ay mahusay na, Franna. Sinusubukan mong pukawin ako at bigyan ang iyong Panginoon ng pagkakataon na makatakas. Hayaan akong sabihin sa iyo, ang anumang nabubuhay na pag-aari ng akin ay hindi makatakas sa aking kontrol. Lalo na ngayon na kinokontrol kita. Gamit ang pagkilos na ito, madali akong makipag-ayos sa mga matandang tao. Babangon ulit ako sa sandaling ang aking pangunahing pagsamahin sa sarili. Pagkatapos, walang sino mang magagawang tutulan ako. Gamit nito, natawa siya ng matagumpay, ang kanyang tinig ay napuno ng pagmamataas at nagawa. Pagkatapos lamang, isang mapaglarong pagtawa ang sumigaw mula sa yungib, Morgoth, hindi ka masamang tumingin, ngunit bakit hindi kasiya siya ang tunog ng iyong pagtawa? Halos hindi ko na mapapanatili ang kilos. Si Morgoth, na dati nang tumatawa ng maniacally, ay biglang nagyelo. Sino ang nagsasalita? Sino ang nakikipag-usap sa akin? Sa kabaligtaran ng Morgoth, lumitaw si James sa tabi ng nakakulong na Hetsema sa isang flash ng itim na ilaw. Nakasuot siya ng isang mapaglarong ngiti, nakatingin kay Morgoth na parang tanga siya. Ang hindi pangkaraniwang figure ng Morgoth ay nagtaas ng isang daliri. Ikaw, imposible. Paano ito? Maaari mong makita para sa iyong sarili. Lysia chuckled. Morgoth, mas nakakatawa ka. Nais mo bang magkaroon ng isang kampanilya? Isang kampanilya, bulalas ni Morgoth. Samantala, nakaupo si Lysia sa itaas ng kampanilya, halos antas sa kanya. Paano ito posible? Si Morgoth ay sumabog sa kulog na galit. Malinaw kong nagmamay-ari ng pangunahing sarili ng napili. Kumilos ako sa sandaling pinagsama niya ang Soul Energy Ball. Imposible, ganap na imposible. Pakikinig sa kanyang hysterical roar, sumulong si James gamit ang kanyang mga kamay sa likuran. Mas maaga, narinig kong may sinabi ka. Ikaw ang pinakamabilis sa lahat ng napakaraming mga ito. Oo, ako ang pinakamabilis. Kinuha ni Morgoth ang kanyang ngipin. Walang makakapagpalamig sa akin. Ipinagmamalaki mo. Lysia nanunuya Morgoth. Ang aking Panginoon ay naaktibo na ang form ng Dawnblaze nang sumang-ayon siya na ipatawag ang bola ng kaluluwa, pinalitan ang kanyang sarili sa Euriswan Genesis Bell. Nalilito ka pa ba tungkol doon? Ang pakikinig sa walang awa na paghahayag ni Lysia, tiningnan ni Morgoth si James. Ano ang form ng Dawnblaze? Hindi ko nais na mag-aksaya ng anumang mga salita sa iyo ngayon. Nagkibit balikat si James. Orihinal na, pinlano kong aisil ka at pag-aralan ka ng lubusan sa loob ng Euriswan Genesis Bell. Ito ay nakakatipid sa akin ng maraming problema. Panipi. Naririnig ito, nagpanik si Morgoth. Ngayon, tinanggap niya sa wakas ang katotohanan. Pinlano niyang linlangan si James, ngunit natapos niya na na-trick ni James sa halip, at parang siya ay ginagamot bilang isang biro. Ito ay isang napakalawak na kahihiyan para sa Morgoth. Sa kanyang galit, tinangka ni Morgoth na malaya mula sa Euriswan Genesis Bell, upang makita lamang ang kanyang sarili na pinigilan ng isang kakilakilabot na misteryosong puwersa, na hindi siya makatakas. Matapos ang pakikipaglaban sa loob ng mahabang panahon, sa wakas ay umungol siya ng galit, di kasuklam-suklam. Hindi ko inaasahan na ang napiling isa ay maglaro ng isang masamang at tusong trick. Ikaw ay kasanggad at walang kahihiyan tulad ng mga matandang tao. Kung mayroon kang mga bayag, ilabas ang selyo sa akin sa Zymergy, at magkakaroon tayo ng isang tunay na labanan. Kung talunin mo ako ng marangal, ako ang magiging alipin mo magpakailanman. Kung hindi man, hindi ako sumuko. Panipi. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling.
Kabanata 6568. Alright, itinuro ni James ang galit na Morgoth. Sinabi mo ito sa iyong sarili. Isang araw, makikita ko ang iyong selyadong pangunahing sarili at magkakaroon kami ng isang tunay na showdown. Sa sinabi nito, lumingon siya kay Lysia. Lahat siya ngayon. Inaasahan ko na maaari lamang siyang maging bahagi ng Eurus 1 Genesis Bell, at sa isip, maging isang pader ng aking porma sayon. Magandang ideya iyon, chuckled ni Lysia. Morgoth, hindi ako mapigilan sa Eurus 1 Genesis Bell. Kaya, mas mahusay kang kumilos, o takutin kita na gising ka kahit na natutulog ka. Panipi. Sinumpa ni Morgoth ang hysterically, ngunit pareho lamang ito ng ilang mga linya ng paulit-ulit, wala sa anumang kultura. Master, mas maraming tuso ka. Tumingin si Lysia kay James. Kahit na hindi ko maaalam ang iyong hangarin ngayon. Ito ay isang desisyon lamang ng spur of the moment. Ngumiti si James. Gusto ko lang magkaroon ng pagkakataon. Alam mo ba kung gaano ito mapanganib? Saway ni Lysia. Hindi ipinagmamalaki ni Morgoth. Ang kanyang bilis ay ang una sa mga napakaraming realidad. Kahit na ito ay isang espiritu, ito pa rin ang pangunahing espiritu sa kanya. Tumaya ako sa pagpanalo. Nagkibit balikat si James. Ipinakita ng karanasan na ang aking form ng Dawnblaze ay mas malakas kaysa sa kanyang bilis. Iyon ay dahil hindi mo pa nakita ang pangunahing sarili ni Morgoth, basta-basta ni Lysia. Pagkatapos, sumigaw siya ng walang tiyaga, manahimik ka, Morgoth. Patuloy mong paulit-ulit ang mga bagay na ito. Hindi ka ba pagod? Patuloy na gumawa ng isang pag-aalsa, at mag-neuter ako kaagad. Ang huling pangungusap ay nagtrabaho ng mga kababalaghan dahil sa wakas ay tumigil ang espiritu ni Morgoth. Bakit ka nagagalit? Si James chuckled, pakikinig sa isang basurahan na squawk, hindi ka ba mag-update? Ibig kong sabihin, gawin mo ang iyong trabaho. Lysia glared matindi kay James. Hindi ako masaya, pupunta ako sa basura na ito. Gamit nito, siya ay naging isang multicolored light at agad na dinala ang hindi magandang figure ni Morgoth, mabilis na sumisid sa Eurus 1 Genesis Bell. Kasunod nito, ang mga agonized na hiyawan ni Morgoth at House ay sumigaw mula sa loob ng kampanilya. Hindi mapigilan ni James ngunit ngumiti ng Riley. Hindi niya inaasahan na ang misyon na ito ay paksain ang Hetsema ay hindi lamang makukuha ang Hetsema at iligtas si Truett ngunit nagbubunga din ng ganoong kayamanan. Ang katawan ng demonyo na ito ay maaaring sumipsip ng maraming mga sanaysay, kabilang ang Tai Chi power. Kaya't pilitin ang pagkuha ng espiritu ni Morgoth ay gagawing mas malakas kaysa sa demonyong katawan. Hanggat maaaring mapilit ni Lysia ang pagsasanib ng espiritu ni Morgoth kasama ang Eurus 1 Genesis Bell, ang kampanilya ay tiyak na magbubukas ng mga bagong pag-andar. Hindi lamang ito sumisipsip ng kapangyarihan ng Genesis at kapangyarihan sa kasaysayan, ngunit marahil din ang kapangyarihan ng Tai Chi. Kung ito ay makakamit, kung gayon ang pakikitungo sa Tai Chi at ang mga hindi gaanong kahalagahan ng mga individual ng mundo ng Genesis ay makakakuha ng isa pang kalamangan. Hindi bababasa, ang mga tinatawag na quasi-declan rango ng mga powerhouse na ipinagkaloob sa Tai Chi power ay maaaring lahat ay nasisipsip. Sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang kamay, nakuha ni James ang Eurus 1 Genesis Bell, kung saan pinalaya ang mga hiyawan ni Morgoth, pagkatapos ay lumingon. Sa pamamagitan ng isang kumurap ng kanyang mga mata, ang pagkabilanggo sa Hetsema ay agad na nakataas. Sa pamamagitan ng isang klang, si Hetsema ay gumuho sa lupa. Sa sandaling ito, nawala ang lahat ng kanyang base sa paglilinang, ngunit nanatili ang demonyong katawan. Sa panunood sa kanya, naging komplikado ang puso ni James. Hindi niya alam kung si Hetsema ay dumating sa kanyang kasalukuyang estado dahil sa kanyang mapaghangad na mga hakbang o dahil sa pag-aari ni Morgoth, pinilit siya sa sitwasyong ito. Master, ibalik muna siya. Inihatid ni Lysia ang kanyang tinig, kahit na gumamit ka ng isang plano upang paghiwalayin ang espiritu ni Morgoth, may pagkakataon pa rin na ang kanyang demonyong katawan ay maaaring muling mag-reincarnate matapos na patayin. Upang maging ligtas, mas mahusay na maging maingat. Pakikinig sa paalala ni Lysia, si James ay tumanggo ng may kabuluhan. Pagkatapos, isang lakas ng tricolor ng kulay abo, itim, at puting enveloped Hetsema, mabilis na inalis siya mula sa kalawakan.
Pagkatapos lamang ay lumapit siya sa Truett, na lasing sa kaguluhan. Sa sandaling ito, hindi inaasahang nakaranas si Truett ng isang stroke ng swerte dahil sa isang bibig ng kaguluhan. Ang bakas ng kaguluhan na ginawa sa kanyang katawan ay pinasigla ang kanyang likas na kapangyarihan ng Turka, na pinapayagan ang kanyang paglilinang na maabot ang huling hakbang ng rurok ng pagkonsumo ng Years-One-Day Rango ng ika-9 na pagdurusa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6569. Siya ay isang gintong katawan lamang mula sa pagkumpleto ng rango ng Zeklan. Kapatid, oras na para mabayaran ko kung ano ang utang ko sa iyo, sabi ni James. Pagkatapos, bigla siyang nakaupo sa isang posisyon ng lotus sa tabi ni Truett. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na nagtitipon ng malawak at makapangyarihang kapangyarihan ng Marcy Ice. Sa pamamagitan ng karanasan na nakuha mula sa pagtulong kay Yegor at Lady Herodias ay nagtamo ng kanilang kasalukuyang buhay, si James ay kumuha ng higit sa 100 mga tool na banal na tool at espiritual na mga tool mula sa kanyang sariling puwang sa oras na ito. Sinimulan niyang tulungan si Truett sa pag-alis ng kanyang gintong katawan sa loob ng yungib. Ang pagsasanib ng kapangyarihan ng Marcy Ice na may higit sa 100 mga tool na banal na tool at espiritual na mga tool, na sinamahan ng pagsasama ng kaguluhan ng kakanyahan at kakanyahan ng Hongro, ay agad na gumawa ng isang napakatalino na gintong katawan sa kalagitnaan ng hangin. Hindi tulad ni Yegor at Lady Herodias, si Truett ay walang maraming mga hindi masasabing pagdurusa na malampasan. Sa kabaligtaran, dahil sa pakiramdam ng katwiran at katapangan ni Truett, naipon din niya ang maraming mabuting karma. Sa makatuwid, ang pagsasanib sa kanyang bagong forged gintong katawan ay hindi kumonsumo ng labis na kakanyahan ng Hongrom at kaguluhan. Gayunpaman, ang masakit na pagsasanib ay nagising si Truett mula sa kanyang lasing na pag-aagaw, na naging dahilan upang umungol siya sa paghihirap, nanginginig ang kalangitan at lupa. Kung paanong nakumpleto ng kanyang gintong katawan ang pagsasanib nito, ang langit ay biglang naging malalakas na natatakpan ng mga ulap, at gamulong ang kulog. Ang pag-scan ng mga imahe ng walang bisa sa kanyang Zen, hindi maiwasang sumimangot si James. Ang Tai Chi Tribulation Envoy ay nais na makagambala kahit na pumapasok sa rango ng Zeklan. Sa puntong ito, agad siyang lumingon kay Truett. Kapatid, oras na para sa pagdurusa. Kailangan mong dalhin ito. Matapos sabihin iyon, mabilis na nagbago ang kanyang ekspresyon sa mukha, sa wakas ay nagpapakita sa hitsura ng messenger ng Tai Chi. Mabilis siyang naging isang itim at puti na ilaw, na sumisira sa tuktok ng yungib at umakyat sa kalangitan. Si Truett, na nakaupo sa isang posisyon ng lotus sa loob ng yungib, biglang binuksan ang kanyang mga mata, dalawang nakakatakot na gintong ilaw na kumikislap sa kanyang tingin. James, hindi kita hahayaan. Inilipat niya ang kanyang mga kamay, at ang gintong katawan na na-forged ay agad na napapaligiran ng maraming mga gintong bilog ng kapangyarihan ng Turka, na ginagawang mas sagrado at marilag. Noon, lumitaw na si James sa itaas ng mga ulap ng pagdurusa. Sumimangot si James, ang kanyang mga kamay sa likuran ng kanyang likuran, habang tinitingnan niya ang magandang babaeng nabubuhay na nasa itim at puting damit na nagtatakda ng mga ulap ng pagdurusa. Hindi pa niya ito nakita dati, ni siya ay si Tai Chi o ang pagkakatawang tao ni Tai Chi, at hindi niya makikilala ang kanyang base sa paglilinang. Tila na pagkatapos ng mga pagbabago sa pagbagsak ng lupa sa mundo ng Genesis, si Tai Chi ay sa wakas ay nakaka-relax ang kanyang pagbabantay laban sa mga tao sa paligid niya, kahit papaano ay pinapayagan silang malayang magsagawa ng kanilang sarili sa rango ng Zeklan. Ang nagulat na si James ay ang babaeng nabubuhay na ito ay tumigil pagkatapos magtakda ng 12 ulap ng pagdurusa. Bihirang pumasok sa rango ng Zeklan na may katwiran at kabutihan, ang magagandang babaeng nabubuhay na nabubulok. Maaari itong isaalang-alang na isang perpektong tao. Nililinang pa niya ang kapangyarihan ng TIRTA. Sa pamamagitan ng isa pang alo ng kanyang kamay, ang kidlat ay sumabog at ang kulog ay umungal sa loob ng 12 ulap ng pagdurusa, na sinamahan ng mga tunog ng bingi. 12 itim at puting kidlat na bolts na mabilis na bumaba, agad na tumusok sa tuktok ng yungib na sumasakop kay Truett. Kaagad pagkatapos, 12 itim at puting kidlat na bolts ay bumaba ng mabilis, enveloping Truett, na nakaupo sa cross-legged sa walang bisa.
Sa ilalim ng mabilis na sirkulasyon at sobre ng 12 itim at puting mga bolts ng kidlat, ang ilaw ng turtle na natipon sa paligid ni Truett ay agad na nilamon at pinagsama. Nagdulot ito ng gininto ang katawan ni Truett na magsimulang sumailalim sa pagbibinyag ng langit na pagdurusa. Nakikita ito, si James ay sumigaw, "Hindi ko inaasahan na mayroong isang patas na envoy ng pagdurusa sa Tai Chi sa ilalim ng utos ni Tai Chi." Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang babaeng nabubuhay na nagtatakda ng pagdurusa ay nagtaka. Lumingon siya sa paligid ngunit wala siyang nakitang. "Sino ang nagsasalita?" tanong niya. "Lumabas ka." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6570. Entering stealth mode, si James chuckled at mabilis na lumitaw sa likod ng magandang babaeng nabubuhay. Sa panunood ng kanyang pagtingin sa paligid ng pagkalito, si James ay malapit nang gumawa ng isang paglipat nang bigla siyang itinulak pabalik ng maraming mga hakbang sa pamamagitan ng nakasisindak na aura na sumabog mula sa kanyang katawan. Hoa! Hindi bababa sa isang powerhouse sa itaas ng ikapitong ranggo ng Zeklan na hinuhusgahan ng aura na ito. Sino ang nandoon? Ang babaeng nabubuhay na nagagalit ay sumigaw, "Dahil lamang sa pagtatago mo ang iyong aura ay hindi nangangahulugang hindi kita makaramdam. Matapang na makagambala sa aking setting ng pagdurusa, hindi ka ba natatakot sa batas ng Tai Chi?" Panipi. Ang batas ng Tai Chi muli. Humakbang si James kasama ang hakbang na Terrace Astride at mabilis na sinuntok siya. Boom! Sa pamamagitan ng isang bingi na dagandong, ang magagandang babaeng nabubuhay na mabilis na gumanti, mabilis na nag-clash ng mga kamao kay James. Habang ang kanilang mga kapangyarihan ay bumangga sa makapal na mga ulap ng pagdurusa, si James at ang babaeng nabubuhay na kapwa ay tumalikod sa ilang mga karera, na nagiging sanhi ng mabilis na pag-iwas sa mga ulap. Bold! Ang magagandang babaeng nabubuhay na umungal, "Sino ang nang-ahas na makagambala sa aking setting ng pagdurusa?" Muli, si James ay lumaki ng walang tiyaga. Lahat ba ng mga subordinate ng Tai Chi ay mayabang? Muli, siya ay sumabog gamit ang form ng Dawn Blaze at mabilis na nakikibahagi sa isang mabangis na labanan sa babaeng nabubuhay na higit sa mga ulap ng pagdurusa. Ito ay isang pakikibaka ng Titanic. Si James, kasama ang kanyang ikalimang ranggo ng Zeklan, ay ginamit ang kapangyarihan ng martials. Nakakagulat na humawak ng kanyang sarili laban sa babaeng nabubuhay na ang base ng paglilinang ay hindi alam, na walang panig na nakakakuha ng isang malinaw na kalamangan. Matapos ang libo-libong mga pag-ikot, bahagyang nakuha ni James ang itaas na kamay. Unti-unting pinigilan niya ang babaeng nabubuhay, na hindi niya magagamit ang kanyang supernatural supremas na kapangyarihan. Boom! Ang isa pang kulog na tunog ay sumigaw habang si James at ang babaeng nabubuhay ay nag-clash ng mga palad muli, parehong mabilis na itinulak pabalik ng labis na lakas. Pagkatapos, itinuro niya si James at tinanong, "Paano ka nagtataglay ng napakaraming supernatural na kasanayan sa lagdan ni Yanni?" "Sino ka?" Tumawa si James. "Naghahanap lang ako ng isang karapat-dapat na kalaban upang maipasa ang oras." Gamit nito, isinagawa niya ang hakbang na Terrace Astride, na kumukuha ng 8 magkakasunod na mga hakbang sa isang instant, na nagiging sanhi ng pagbabago ng kulay ng buong lugar. Halos lahat ng bagay sa paligid ay naging ganap na nabilanggo. Sa sandaling iyon, misteryoso siyang lumitaw sa harap ng babaeng nabubuhay. Itinaas niya ang kanyang kamay upang hampasin. Tulad ng kanyang palad ay malapit nang maabot siya, isang gintong ilaw ang biglang bumagsak mula sa walang bisa, mabilis na materializing sa isang transparent na gintong puwersa, na malakas na hamarang sa harap ng babaeng nabubuhay. Bilang resulta, agad na tumalbog si Palm Strike, na pinadalhan siya ng libo-libong metro ang layo. Muling paglalakad, tumangala si James upang makita ang 3 malalaking karakter na lumulutang sa harap ng babaeng nabubuhay, bates ng mga landas. Nakikita ito, ang mga mata ni James ay makitid sa mga slits. Si Wesley ay namagitan muli. Sa mga salitang ito, naglabas si Wesley ng isang mapagkawang-gawang pagtawa. Pinili ng isa, "Ang iyong puot ay medyo mabigat, hindi ba?" Matapos ang isang paglalakbay sa mundo ng Ying, naabot mo ang rurok ng form ng labanan sa Marcia at biglang naging uhaw sa dugo. Naririnig ito, nagulat si James. Sa katunayan, alam ni Wesley ang lahat. Gayunpaman, kung sila ay kaibigan o kaaway, at kung kanino sila nasa tabi, ay isang bagay na kailangan niyang malaman muna.
Ngayon na siya ay dumating ng personal, ipinakita nito ang isang pangunahing pagkakataon. Sa pag-iisip na iyon, sumabog si James sa harap ni Wesley. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6571. James nadama na parang nakaharap siya sa isang pader. Isang transparent na pader na gawa sa gintong enerhiya. Hindi niya maiintindihan ang anumang aura o enerhiya ng isang buhay na mula sa dingding. Ginawa nitong hindi komportable si James. Maaari mo bang ipalagay ang iyong tunay na anyo? Sumabog si James. Ang batas ng mga landas ay nag-shock. Ikaw ay isang walang takot na binata, ha? Pinalakpakan ko ang iyong tapang. Huwag kang mag-alala. Kapag nakakuha ka ng sapat na karanasan, makikita mo ang aking tunay na anyo. Tulad ng inaasahan, siya ay tuso at mabilis. Iniwasan niya ang tanong sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang hindi malinaw na sagot, ungol ni James sa loob. Pagkatapos, tinanong niya ang isang maikling pagpos, sa palagay mo ba ay naging patas at walang pinapanigan? Ang magandang ginang sa likod ng batas ng mga landas ay nakinig sa naririnig ang tanong na, gaano kakatapang na pinag-uusapan ang batas ng mga landas? Itinapon siya ni James ng isang sulyap. Ang batas ng mga landas ay isang posisyon na nilikha ng landas. Gayun din, ang isang buhay na nilalang ay hinirang na kunin ang posisyon na iyon. Dahil ang isang buhay na may hawak na posisyon, hindi ba natural lamang sa iba na pagdudahan ang kanilang pagiging patas sa paggawa ng mga pagpapasya? Iniwan ng mga salita ni James ang ginang na walang pagsasalita. Sa kabilang banda, ang batas ng mga landas ay sinabi na nakangiting, ang bawat isa ay may iba't ibang mga pamantayan at opinyon tungkol sa pagiging patas ng isang sitwasyon. Iniisip nila na patas kung ang sitwasyon ay nakikinabang sa kanila. Ang mga nahaharap sa kahirapan o masamang kapalaran ay makakahanap ng hindi patas. Sa makatuwid, ang sagot ay naiiba ayon sa mga tao. Panipi. Hindi mapigilan ni James ngunit namangha sa kung paano nagbigay ang batas ng mga landas ng isa pang perpekto ngunit hindi maliwanag na sagot. Hindi rin siya maaaring makabuo ng isang retort. Pagkalipas ng ilang segundo, tinitigan ni James ang mabangis sa dingding at sinubukan pa. Dati, sinira ni Yeria ang batas ng mga landas at inilagay ako sa mga kasambahay na nagdurusa na may hindi makatwirang intensity. Bakit hindi mo siya pinigilan noon? Ang batas ng mga landas ay nagtanong sa kanya sa halip, mayroon kang mga Yegor at Herodias na nakakagambala sa trabaho ni Tai Chi na pamamahala ng mga makalangit na pagdurusa. Ano ang sasabihin mo tungkol doon? Ikaw ang batas ng mga landas. Dapat mong malaman ng mas mahusay kaysa sa sinuman. Malubhang sinabi ni James, hiniling ko ba sa kanila na gawin iyon? Ang buong insidente ay nagsimula dahil sa iyo, ang batas ng mga landas ay mahinahon na tumugon, kung ang mga nanalo ay natagpuan ang sitwasyon na hindi patas, sa palagay mo ba ang mga nawala ay tatanggap ng kinalabasan ng walang anumang mga pagtutol? Muli, ang batas ng mga landas ay gumawa nito na parang wala siyang ginawa na mali. Si James ay nag-sneak sa loob, gayunpaman, natitiyak niya na ang batas ng mga landas ay may kamalayan na halos isakripisyo ni James ang kanyang sarili at ang kanyang asawa upang magtagumpay sa pagtalo kay Tai Chi. Mayroon pa bang ibang nais mong sabihin? Ang batas ng mga landas ay nagtanong. Ang kasalukuyang Tai Chi, Yeria, ay nahuhumaling sa kapangyarihan. Inabuso niya ang kanyang kapangyarihan at posisyon upang makamit ang kanyang sariling mga pagnanasa. Si James ay nagpatuloy ng walang pasubali, bilang batas ng mga landas, bakit wala kang nagawa tungkol dito? Anong makasarili at masasamang bagay ang ginawa niya? Ang batas ng mga landas ay nagtanong. Sumingit si James. Hindi isang solong Zeklan Rango ng Rango ang ginawa sa iba't ibang mga mundo para sa edad. Hindi ba dahil ginamit ni Tai Chi ang kanyang posisyon upang limitahan ang paglilinang ng lahat? Natatakot siya na maaaring palitan siya ng iba at alisin ang kanyang mga kapangyarihan. Ang batas ng mga landas ay tumigil sa madaling sabi at sinabi, sa kasong iyon, ano ang iyong kasalukuyang rango ng paglilinang? Gayun din, ano ang rango ng paglilinang ng taong ito, na malapit nang dumaan sa isang pagdurusa? Nawala si James sa mga salita nang marinig ang mga tanong na iyon. Hindi niya naisip na ang batas ng mga landas ay gagamitin ni Truett at sa kanya bilang mga halimbawa upang mapatunayan na mali ang argumento ni James. Habang siya ay tumahimik,
Naisip ni James kung paano siya marahil ay hindi makapasok sa ranggo ng Zeklan kung hindi siya bumisita sa mundo ng Ying. Tulad ng para kay Truett, nang walang gintong katawan na ibinigay ni James, marahil ay mananatili siya sa rurok ng pagkumpleto ng Iriswandale ranggo ng ikasyam na pagdurusa sa loob ng mahabang panahon. Nadama ni James kung ano ang nabanggit ng batas ng mga landas na hindi sapat upang i-excuse ang mga pagkakamali at krimen ni Tai Chi. Matapos maisip ito, ipinaliwanag ni James ang mga dahilan ng kanyang mga nakaraang aksyon. Pinalaki din niya ang kanyang asawa, ang sitwasyon ng gobernador ng Yin. Nang matapos na siya, ang batas ng mga landas at ang ginang sa likuran niya ay tumahimik. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6572. Ang anumang mga nilalang sa ating mundo ay parurusahan ayon sa batas ng Tai Chi sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga pagkakamali na kanilang nagawa, kanilang karma, at mga paghihirap. Sinabi ni James sa isang mahigpit na tinig, "Kumusta naman si Yeria, noon?" Ang batas ng mga landas ay nagpapalabas ng isang malambot na buntong hininga. "Kinu-question mo ba ang aking kakayahang gawin ang aking trabaho?" Pinangunahan ni James ang kanyang mga browser. Sinusundan ni Tai Chi ang iyong utos. Sino pa ang tatanungin ko kung hindi ka? Ang batas ng mga landas ay sumagot, sa sinabi nito, nais mo lamang na maghayganti sa pamamagitan ng pag-alis ng batas ng Tai Chi na sinusundan ng lahat ng mga nilalang. Hindi ako santo. Nag-ambala si James, gayunpaman, lagi kong sinusubukan na bayaran ang kabaitan ng iba sa lahat ng mayroon ako. Gayon din, binabayaran ko ang masamang tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng lahat ng nakuha ko. Isang mata para sa isang mata, isang ngipin para sa isang ngipin. Ang batas ng mga landas ay nagbubuntong hininga. Ito ba ang dahilan kung bakit handa ka ring magtrabaho sa isang demonyo? Ito ay upang maibagsak mo ang Tai Chi. Itinaas ang mga browser ni James. Sa paghusga sa mga salitang iyon, ang batas ng mga landas ay nalaman na ang pagkakaroon ng espiritu ni Morgoth. Nagkaroon siya ng isang nakamamatay na pagsasakatuparan sa sandaling iyon. Ang batas ng mga landas ay hindi nagpakita dito dahil si Truett ay pumapasok sa ranggo ng Zeklan. Sa halip, narito siya para sa espiritu ni Morgoth. Ayon kay Lizzie, pinatay ni Morgoth ang nakaraang Tai Chi at batas ng mga landas sa nakaraan. Pagkatapos nito, itinalaga ang kasalukuyang batas ng mga landas. Mabilis na nagpasya si James na kumilos na pipi dahil ang batas ng mga landas ay hindi nagtanong tungkol sa Morgoth ng direkta. Napangiti si James ng mahina. Handa akong makipagtulungan kung nakakaramdam ka ng sapat na mapagbigay upang matulungan ako. Ang batas ng mga landas ay hindi inaasahan na ang tugon mula kay James. Ang hindi malinaw na sagot ay nagtapon sa kanya ng balanse. Maya-maya pa, sumabog siya sa pagtawa. Ikaw ay tunay na isang mapangahas, sakam na binata. Paano ito? Magkaroon ng pagpapalitan ng mga kalakal. Isaalang-alang ang tulong mula sa akin. Sa sandaling sinabi niya iyon, isang makintab na tower ang naging material bago ang gintong pader, na lumayo sa itaas ng ulo ni James. Ang tower ay 5 kwento ang taas. Ang bawat antas ay kumikinang na may mga ilaw ng ibang kulay. Kahit sino ay maaaring sabihin na ang tower ay walang ordinaryong kayamanan sa pakiramdam ng mahiwagang kapangyarihan na nagmula rito. Ang War Demon Tower, bulalas ni Lizzie. Master, ang tower na iyon ay nireranggo sa 3 sa listahan ng 10 pinakadakilang kayamanan ng mundo. Ang mga kapangyarihan nito ay lumampas sa lahat ng mga banal na tool, transcendent na banal na tool, at mga tool sa espiritu. Ito ay mas malakas kaysa sa Iriswan Genesis Bell sa pamamagitan ng mga fold. Kasama nito, hindi mo na kailangang mag-aaksaya ng oras na sinusubukan na lupigin ang mundo ng Genesis ng Yeria. Ang tower ay magbibigay sa iyo ng isang napakalawak na kakaibang espasyo, na maaaring hawakan ang lahat ng mga nilalang at kapalaran ng mundo ng Genesis. Dagdag pa ni Lizzie, sa tower, magagawa mong isagawa ang iyong plano na alisin ang lahat ng mga mapagkukunan at suporta ng Tai Chi. Hindi tulad ni Lizzie na nasisiyahan, nag-iingat si James. Ang batas ng mga landas ay mabilis at matalino. Malamang na mayroon siyang isang uling motibo para sa pag-alok ng isang pambihirang kayamanan. Nagsimula ang batas ng mga landas, ito ang War Demon Tower. Ito ay katumbas ng kasalukuyang mundo ng Tai Chi ngunit may higit na mga mapagkukunan ng paglilinang.
Maaari mo itong gamitin upang ma-access din ang Zymergy. Lubos akong nagpapasalamat sa regalo. Pinakawalan ni James ang kanyang tricolored power, na bumaril patungo sa tower at nakabalot dito. Gayunpaman, nabigo siyang hilahin ang tore papunta sa kanya, kahit gaano kahirap ang sinubukan niya. Nagulat si James sa mukha niya. Paano ito hindi magiging budge? Napakakapal ka ng balat, at ikaw ay isang dalubhasa kahit na kumikilos na pipi. Ang batas ng mga landas ay nag-shock. Sinabi ko na maaari kaming magkaroon ng isang palitan ng mga kalakal. Wala akong sinabi tungkol sa pagbibigay nito sa iyo bilang isang regalo. Sinumpa ni James at nagreklamo tungkol sa kung paano ang kuripot ng batas ng mga landas ay panloob. Akala niya ang batas ng mga landas ay maaaring subukan upang mailigtas ang mukha at bigyan siya ng tower kung kumilos lang siya na parang ang tower ay isang regalo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6573. James ay nagtanong pagkatapos ng isang maikling pagpos, ano ang gusto mo mula sa akin kapalit? Ang Eurus-1 Genesis Bell, ang batas ng mga landas ay tumugon. Ang mga instincts ni James ay tumpak. Ang batas ng mga landas ay nagbabalak ng isang bagay. Alam niya na ang espiritu ni Morgoth ay nakatago sa loob ng Eurus-1 Genesis Bell at hindi ito walang ingat na ipakita ang sarili. Sa makatuwid, nais niyang makuha ang kampanilya sa pamamagitan ng palitan na ito. Lumitaw na ang mga kataas-taasang nilalang ay medyo nag-iingat sa Morgoth. Ito ay katulad ng kung paano natatakot si Yrria sa mga magsasaka sa mundo ng Genesis na nagiging mas malakas kaysa sa kanya. Inihatid ni James ang kanyang tinig kay Lysia. Natutuwa pa rin sa tower. Nais ka ng taong iyon bilang kapalit. Nagngangalit si Lysia. Hindi ka kukuha ng pakikitungo, di ba? Ito ang pinakamabilis na paraan para sa akin na talunin ang Tai Chi sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tower. Iminungkahi ni James, paano ang tungkol sa iyo na manatili sa kanya ng ilang araw? Matapos kong paksain ang Tai Chi, ibabalik ko ang tower sa kanya at hilingin ang kampanilya. Master, nag-snap si Lysia, paano ka maaaring maging walang prinsipyo at walang kahihiyan? Huwag kang magtrabaho, nagbibiro lang ako, nag-snake si James. Gayunpaman, dapat nating maingat na tanggihan ang kanyang alok. Maaari niyang patayin tayong lahat sa anumang sandali kung nais niya. Pagkatapos, si James ay nagbuntong hininga ng malalim. Ang Eurus-1 Genesis Bell ay kinikilala lamang ako bilang Panginoon nito. Natatakot ako na hindi ko ito maibibigay. Maaari naming palitan ang pansamantalang mga item. Ito ay parang ang batas ng mga landas ay inaasahan ang sagot na iyon. Kapag nagtagumpay ang iyong mga plano, ibabalik ko sa iyo ang kampanilya. Medyo mahirap para sa akin. Sinabi ni James sa isang melancholic tone, ang Eurus-1 Genesis Bell ay kasama ko sa pamamagitan ng makapal at payat. Ito ay bahagi na sa akin. Malungkot ito kung ipagpalit ko ito para sa isang mas mahusay na item. Hindi ko rin makikibahagi dito. Gayun din, hindi ko nais na gumawa ng isang bagay na ikinalulungkot ko mamaya. Matapos pakinggan ang tugon ni James, ang batas ng mga landas ay nag-shock. Ito ba ang Eurus-1 Genesis Bell of Rana na hindi mo makikibahagi? Ang ekspresyon ni James ay tumigas sa sandaling ang batas ng mga landas ay nagdala ng tunay na pagkakakilanlan ni Lysia. Hindi mo kami pipilitin pagkatapos alam mo iyon. Nag-aalok lang ako ng mungkahi. Sa pamamagitan ng isang flash ng gintong ilaw, nawala ang tower na lumulutang sa hangin. Ang batas ng mga landas ay nagpatuloy, hindi kita pipilitin kung hindi ka nais na gawin ito. Gayunpaman, dapat kong paalalahanan ka na sumusuko ka sa isang mahusay na pagkakataon upang makamit ang iyong mga layunin at ambisyon. Ang mga shortcut upang makarating sa kung saan nais kong maging, may darating na isang punto kung saan ang mga shortcut ay hindi ang batas ng mga landas na sinabi ng pag-aproba. Tulad ng inaasahan ng napiling isa, ikaw ay may katinoan at pangunawa. Dapat kang magkaroon ng mga sagot sa mga tanong na tinanong mo sa akin kanina. Kaya, hindi ko nasubukang sagutin ang mga ito. Si James ay hindi nagsalita muli sa pamamagitan ng kung paano ang batas ng mga landas ay matulungin na pinapatakbo muli ang kanilang pag-uusap. Ang batas ng mga landas ay nagpatuloy, gayon din, nais kong ipaalam sa iyo na si Nemo ang aking alagad. Hindi siya isang tagasunod ng Tai Chi. Hindi mo na siya nakikita bilang iyong kaaway.
Itinuro ni James ang magandang ginang. Siya ang iyong alagad. Tama iyon. Ang batas ng mga landas ay tumugon ng mahinahon, ang magsasaka na pumapasok sa ranggo ng Zeklan doon ay nagsasagawa ng kapangyarihan ng TIRTA. Ang mga magsasaka ng kategoryang ito ay hindi nahuhulog sa ilalim ng nasasakupan ng yerya. Sa halip, ang aking mga alagad ay namamahala sa kanilang mga kasambahay. Gayun din, hindi ginawa ni Nemo ang anumang bagay na hindi naaangkop sa pamamahala ng langit na pagdurusa na ito. Sa kabaligtaran, binawasan niya ang kasidian ng langit na pagdurusa matapos tingnan ang mga mabait na kilos ng lalaki at karma. Kaya, bakit mo nais na pigilan siya? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6574. James ay sinampal ang kanyang kamay laban sa kanyang noo. Hindi ko ibig sabihin na pigilan siya. Nabigla lang ako na mayroong isang patas at walang pinapanigan na envoy ng pagdurusa ng Tai Chi. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Siya ay may napakahusay na bagay na sasabihin tungkol sa iyo, ang batas ng mga landas na tinawag. Nemo, ikaw ang pinakamahusay na envoy ng pagdurusa na mayroon ako. Gusto mo bang magtrabaho para sa kanya? Si Nemo Yoirin, ang magandang ginang, ay tumahimik saglit bago yumuko ang kanyang ulo. Gagawin ko habang nag-uutos ka. Ang batas ng mga landas ay nagtanong, binata, paano ko siya naging makalangit na landas ng puwang sa ilalim ng iyong pamamahala? Ilang sandali, si James ay may hitsura ng pagkalito sa kanyang mukha. Mabilis siyang nahuli sa batas ng mga hangarin ng mga landas at yumuko sa kanya. Maraming salamat sa iyong tulong. Pagkatapos lamang, ang pader ng ilaw ay lumiwanag na mas maliwanag na may isang maganda, gininto ang ilaw. Huwag itulak si Nemo dahil lamang siya ay mabait, binata. Bibigyan kita ng isa pang piraso ng payo dahil si Yanni ay isang mabuting kaibigan ko. Mayroong ilang mga patakaran at mga bawal na hindi mo dapat masira. Kapag tumawid ka sa linya, maaaring hindi ka kailanman maando ito. Walang makakatulong sa iyo. Mag-ingat. Sa sandaling natapos siya, ang pader ng ilaw ay nagbago sa isang sinag ng gintong ilaw at binaril patungo sa abot tanaw. Matapos umalis ang batas ng mga landas, itinuwid ni James ang kanyang likuran at huminga ng malalim na paghinga. Samantala, si Nemo ay gumawa ng ilang mga hakbang pasulong at tinig siya ng waster. Hindi mo ako susubukan na pigilan ako ngayon, di ba? Mainit si James na nag-beam at gestured para magpatuloy siya sa kanyang trabaho. Pagkatapos, lumipat siya sa gilid at pinanood ang gawa ni Nemo sa mga langit na pagdurusa na inilaan para kay Truett. Makalipas ang ilang sandali, ipinadala ni Lizia ang kanyang tinig kay James. Master, ano ang hangarin ng batas ng mga landas na gawin ito? Tinulungan niya ako ng isang pabor at binigyan ako ng babala ng sabay. Ito ang perpektong paraan upang mapanatili ang tseke ng isang tao. Mahinang huminga si James. Ang isa ay hindi makakatulong ngunit humanga sa kanyang katalinuhan. Sumagot si Lizia. Nabigo siyang makuha ang Years 1 Genesis Bell na nagdala ng espiritu ni Morgoth. Kaya, ipinadala niya ang kanyang alagad upang bantayan tayo sa pamamagitan ng paggawa sa kanya ng makalangit na landas. Hindi ka ba at nakakonekta ako sa pag-iisip at espiritual? Chuckled James. Hindi mo ba masasabi kung ano ang iniisip ko? Lizzie snort. Marahil ito ay masyadong mahaba mula noong huli naming nakita ang mata. Hindi ko makita ang iyong mga saloobin ng perpekto tulad ng dati ko. Kaya, sabihin mo sa akin kung ano na ito. Tumawa si James sa loob. Pagkatapos, nagpadala siya ng isa pang paghahatid ng boses. Tama ka sa kanya na nais na bantayan kami, ngunit bahagi lamang ito ng dahilan kung bakit siya narito. Sa isang paraan, kinilala din niya ang aming plano na itayo ang Sky Bridge upang ibukod ang rehiyon ng Genesis, na nasa kontrol ng Tai Chi. Ang rehiyon na iyon ay mula ngayon. Lizzie yelped sa tuwa, kya. Tama iyon. Ang batas ng alagad ng mga landas ay ipinadala doon upang maging ating makalangit na landas. Ang lupain ng Forlat, Skynet, at ang walang bisa ni Yin ay kasama sa rehiyon ng Genesis kung saan itinayo ang Sky Bridge. Nangangahulugan ito na kinilala niya kami bilang pinuno ng rehiyon na iyon. Simula ngayon, ang Tai Chi ay wala ng karapatang makagambala sa mga gawain na nangyayari sa aming rehiyon. Nagsimulang tumawa si Lizia. Kahit na nahanap ni Tai Chi ang hindi patas,
hindi niya maaaring subukang ibalik ang rehiyon mula sa amin. Kailangan niyang makipag-usap sa batas ng mga landas. Nawala si James sa pag-iisip. Ang mga kataas-taasang nilalang mula sa Zymergy ay mas matalino at mas malakas kaysa sa Grand Patriarchs at pinuno ng Genesis World. Nang hindi ipinapakita ang kanyang tunay na anyo, ang batas ng mga landas ay napakamapanghikayat at makatwiran sa pamamagitan ng paraan ng pag-uusap niya. Sa ibabaw, hindi niya pinili na magkatabi kay James o Tai Chi upang mapanatili ang kanyang neutral na tindig bilang batas ng mga landas. Gayunpaman, ang paghirang ng kanyang alagad na maging makalangit na landas ng lugar na iyon ay isang pahayag sa sarili nito. Gayunpaman, si James ay hindi sapat na naiisip na nakakuha siya ng buong suporta ng batas ng mga landas. Ang batas ng mga landas ay nakompromiso mula noong pinasimulan siya ni James sa lahat ng mga katotohanang iyon ngayon. Bukod dito, si James ay mayroong espiritu ni Morgoth sa kanyang pag-aari. Sa kabila ng lahat, nadama pa rin ni James ang kanilang paglalakbay upang makuha ang Hetsema ay mabunga. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6575. James ay nagmamay-ari ng espiritu ni Morgoth, na pinag-iingat ng maraming mga nagtatanim ng Zymergy. Nagawa din niyang hanapin si Truett. Bukod dito, ang batas ng mga landas ay kinilala kahit na ang rehiyon ng Genesis na napapalibutan ng Skybridge ay wala na sa ilalim ng pamamahala ni Tai Chi. Ito ay isang pangunahing tagumpay para sa kanila. Noon lang, isang tunog ng bingi na bumagsak sa hangin. Isang itim at puting kidlat na bolt ang bumaril mula sa mga ulap ng pagdurusa at sinaktan si Truett. Makalipas ang ilang segundo, ang bagong fused gintong katawan ni Truett ay dahan-daang bumangon sa hangin. Nasuspine siya ng isang bola ng kapangyarihan ng Turta. Sa kanyang pulang buhok at gininto ang katawan, si Truett ay mukhang isang walang talo na warlord. Ginawa niya ito, James Beam. Binabati kita sa pagpasok sa ranggo ng Zeklan, aking kaibigan. Para bang narinig ni Truett ang tinig ni James. Sa sandaling binuksan niya ang kanyang mga mata, nag-teleport si Truett at muling lumitaw sa harap ni James. Ang itim at puting energies ng langit na pagdurusa ay tumatagal pa rin sa katawan ni Truett. Natuwa siyang sinabi, nakamit ko ang ranggo ng Zeklan. Magaan si James na tinapik sa kanyang balikat. Ikaw ay isang Zeklan rank cultivator ngayon. Dapat mong panatilihin ang iyong cool at hindi labis na nasasabik tungkol sa mga bagay na tulad nito. Tumawa si Truett, hindi na kailangan kong panatilihin ang aking cool sa harap mo. Nag-shock si James at tumango. Ako rin. Sa sandaling iyon, nag-teleport si Nemo at muling lumitaw sa tabi ni Truett. Nagtanong si Truett kung kailan niya nakita ang magandang estranghero, sino ang magandang ginang na ito. Siya ang pinamamahalaan ng langit na pagdurusa ngayon, sabi ni James nang may ngiti, maswerte kang magkaroon ng isang mabait at walang pinapanigan na envoy ng kapigatian na hawakan ang iyong langit na pagdurusa. Kung hindi, maaaring ito ay isang mas mapanganib na karanasan para sa iyo. Si Truett ay yumuko ng bahagya kay Nemo matapos malaman iyon. Hindi ako sapat na salamat, miss. Hindi mo ako dapat pasalamatan. Umiling-iling si Nemo. Medyo nahihiya siya. Ito ay dahil ikaw ay isang mabait at patayon na tao. Naturally, hindi ka mapipilitang harapin ang malupit na pagdurusa. Tumahimik si Truett at walang tigil ang kanyang ulo. Isang maaraw na ngiti ang nakabitin sa kanyang mukha. Tumalikod si James kay Nemo. MS Nemo, pupunta tayo sa Skybridge ngayon. Sama-sama ka sa amin, di ba? Nagbigay ng kaunting tumango si Nemo. Bago tayo lumipat, kailangan kong ipangako sa akin ng 3 bagay. Ngumisi si James nang marinig ang mga salitang iyon. Ano ito? Una, hindi ka makagambala sa mga gawain sa langit, patuloy ni Nemo. Pangalawa, hindi ka makagambala sa aking pamamahala ng mga kasambahay na paghihirap, kahit na sino ang tatanggap at kung gaano kalubha ang mga pagdurusa. Panghuli, hindi ako bababa mula sa Zymergy. Hindi mo na ako inimbitahan sa iyong puwang o subukang magtatag ng isang koneksyon sa akin. Matapos pakinggan ang kanyang mga kahilingan, si James ay nag-shock. Nag-aalala ka ba sa akin na suhol ka? Tulad ng malapit na tumugon si Nemo, may sumigaw ng menacingly at ginambala ang kanilang pag-uusap. Nemo, gaano ka manggahas na overstep ang iyong mga hangganan sa mundo ng Tai Chi? Ang pagkadismaya. Tumingin sina Truett at Nemo sa kalangitan nang marinig ang tinig na iyon.
Samantala, ang isang nakamamatay na aura ay nagmula kay James habang niniting niya ang kanyang mga browser. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6576. Kanan sa ibaba ng Zymergy, masa ng mga itim at puting gas na dumaloy ng mabilis patungo sa isang lugar. Sa loob lamang ng ilang segundo, nabuo nila ang isang napakalaking diagram ng Tai Chi. Pagkalipas ng isang maikling sandali, ang isang tulad ng tao na figure na gawa sa itim at puting gas ay nagmula sa Tai Chi diagram. Ang isang labis na chrome ay radiated mula sa figure. Tinitigan ito ni James. Ang figure na tinitingnan niya ay malamang na si Her Eyes Tai Chi, isa sa 4 na clones ng Tai Chi na nakamit ang ika-8 ranggo ng Zeklan. Natuklasan niya ang isang lihim habang nakikipaglaban kay Yin Yang Tai Chi. Ito ay tungkol sa Yin Yang Tai Chi na mayroong 2 clones, na kung saan ay sina Yin Tai Chi at Yang Tai Chi. Hindi mapigilan ni James ngunit magtaka kung si Her Eyes Tai Chi ay mayroon ding 2 clones tulad ni Yin Yang Tai Chi. Kung iyon ang kaso, ang sitwasyon ay makakakuha ng medyo nakakalito dahil kukuha si James sa 28 mga magsasaka sa ranggo ng Zeklan noong siya ay nasa ika-5 ranggo ng Zeklan. Nemo, ikaw ay isang walang takot, hindi ba? Naglakas loob ka sa negosyo ng Tai Chi World. Si Her Eyes Tai Chi ay yumoko, mas mahusay kang magkaroon ng isang magandang paliwanag ngayon. Kung hindi, hindi kita papayagan ng madali. Sina James at Truett ay nagpalitan ng isang sulyap at nanatiling tahimik. Sa kabilang banda, yumoko si Nemo. Pagbati, Tai Chi. Ito ay bahagi ng aking tungkulin na pamahalaan ang langit na pagdurusa na nangyayari kanina. Hindi ko na-overstep ang anumang mga hangganan. Her Eyes Tai Chi snickered. Hindi mo ba nakikita kung kanino ka naroroon ngayon? Sa palagay mo ba mayroon kang karapatang pamahalaan ang mga langit na paghihirap dito? Kahit sino ay maaaring makita kung paano nagagalit si Her Eyes Tai Chi sa pamamagitan ng kung gaano kalakas ang kanyang pagsigaw. Sa kabila nito, ipinaliwanag ni Nemo ng mahinahon, ang taong nag-trigger ng langit na pagdurusa ay isang magsasaka ng kapangyarihan ng TIRTA. Sa makatuwid, gaano ka Jose? Si Her Eyes Tai Chi ay nagngangalit, isang alagad lamang ni Wesley Dares na pinaglaruan ako. Nagpalabas siya ng isang putok ng Tai Chi power sa Nemo. Si Nemo ay ipinadala na lumilipad pabalik sa pamamagitan ng isang malakas na pagsabog. Ang kanyang likuran ay sumabog laban kay James, na nakatayo ng ilang hakbang na malayo sa kanya. Ang ginang ay naglabas ng isang bibig ng dugo. Pagkatapos, sinulyapan niya ang kanyang balikat kay James. Kung hindi ito dahil lihim na ginamit ni James ang kanyang mga kapangyarihan upang mahuli siya, si Nemo ay may padala ng libo-libong mga light years ang layo. Gayun din, nadarama ni Nemo na si James ay nagsusumite ng isang mahiwagang enerhiya sa kanyang katawan. Ang enerhiya ay nakatulong sa pagalingin ng mabilis ang mga pinsala ni Nemo. Kaya paano kung ito ang kapangyarihan ng TIRTA? Si Her Eyes Tai Chi ay nag-fume, kahit na ano ang kapangyarihan ng taga-tanim ay pinagkadalubhasaan, dapat nilang sundin ang batas ni Tai Chi sa mundo ng Tai Chi. Kahit na narito si Wesley ngayon, hihilingin ko rin ang isang tamang paliwanag mula sa kanya. Habang ang kanyang mga pinsala ay karamihan ay gumaling, malumanay na hinang ni James si Nemo. Nararamdaman ni Nemo ang kanyang suporta at paghihikayat mula sa mga aksyon ni James. Tumagal siya ng ilang hakbang at tiningnan si Her Eyes Tai Chi. Ayon sa batas ng mga landas, ang mga magsasaka na nagsasagawa ng kapangyarihang pangkasaysayan at kapangyarihan sa ibaba nito ay magkakaroon ng kanilang mga paghihirap sa langit na nakasalalay sa batas ng Tai Chi. Samantala, ang mga magsasaka na gumagamit ng mga kapangyarihan sa itaas ng kapangyarihang pangkasaysayan ay haharap sa mga pagdurusa sa langit na nakasalalay sa batas ng mga landas. Sigurado ako na alam mo iyon. Paano ka nakikipag-usap sa akin? Sumigaw si Her Eyes Tai Chi, dapat kong turuan ka ng isang aralin ngayon. Paparusahan kita at dadalhin ka sa batas ng mga landas upang maparusahan ka ulit. Itinaas ni Her Eyes Tai Chi ang kanyang mga kamay at sumabog ang napakalaking halaga ng kapangyarihan ng Tai Chi mula sa gitna ng kanyang mga palad. Lumaban muli, kung hindi, papatayin ka niya. Inihatid ni James ang kanyang tinig kay Nemo. Mabilis na itinaas ni Nemo ang kanyang mga kamay at pinagsama ang isang pader ng gintong ilaw. Boom!
Ang isang bingi na pagsabog ay nawala habang ang kapangyarihan ng Tai Chi ay bumangga sa gintong kapangyarihan ni Nemo. Si Her Eyes Tai Chi ay irate nang makita niyang naharang ang kanyang pag-atake. Ikaw ay bastos na wench. Paano ka maglakas loob na lumaban? Papatayin kita kaagad, pagkatapos. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6577. Her Eyes Tai Chi ay gumawa ng isang buong pag-ikot. Kasabay nito, ang masa ng mga itim at puting gas sa itaas ay nagsimulang dumaloy sa direksyon ni Nemo. Ang isang labis na lakas ng chrome ay nagmula sa mga gas. Agad na pinalawak ni Nemo ang kanyang mga braso. Sa isang flash, libo-libong mga gintong lotus ang lumitaw sa paligid niya, James, at Truett upang makabuo ng isang hadlang ng proteksyon. Ang mga lotus ay nabuo ng isang bilog ng gintong ilaw, na epektibong huminto sa pagsulong ng itim at puting gas. Ang audacity. Ang tinig ni Her Eyes Tai Chi ay nanginginig ng bahagya dahil sa kanyang nagngangalit na galit. Papatayin ko kayong lahat. Sa sandaling natapos siya, ang itim at puting kidlat na bolts ay nagsimulang bumaril mula sa diagram ng Tai Chi sa itaas niya. Mabilis na nagbigay si James ng gripo sa likod ni Nemo. Habang ang lakas ng tricolored ni James ay dumaloy sa kanyang katawan, ang mga mata ni Nemo ay maliwanag na may gintong ilaw. Tumangala siya at pinagsama ang isang madilim na ilaw na kalasag sa kanila. Boom! 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 Ang mga malakas na ingay ay maaaring marinig habang ang mga bolts ng kidlat ay tumama sa light shield. Sigaw muli ni Her Eyes Tai Chi nang mapansin niya ang kanyang mga bolts ng kidlat na nabigo na tumagos sa itim na ilaw na kalasag. Imposible. Imposible. Walang paraan na may block mo ang aking mga pag-atake kapag ikaw ay nasa ika-6 na ranggo ng Zeklan. Samantala, sinabi ni James kay Nemo sa isang mababang tinig, ngayon. Nemo snapped sa kanyang pandama. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagpadala ng dalawang pagsabog ng kulay abo, itim, at puting lakas mula sa kanyang mga palad. Ang tricolored energy ay tumagos sa mga gas at tinamaan si Her Eyes Tai Chi sa kanyang tiyan. Siya ay itinapon pabalik sa pamamagitan ng epekto. Pinalawak ni Nemo ang kanyang mga mata nang makita niya ang nangyari kay Her Eyes Tai Chi. Hindi niya naisip ang mahiwagang tao sa likuran niya na may mga kapangyarihan na maaaring mapuspos ni Her Eyes Tai Chi. Sa kabilang banda, si Her Eyes Tai Chi ay sa wakas ay tumalikod sa kanyang sarili sa malayo. Nagubo siya ng dugo. Ang itim at puting gas sa paligid ng kanyang katawan ay mabilis na lumusot habang ang kanyang galit ay kumukulo. Si Her Eyes Tai Chi ay palaging ipinapalagay na siya ay walang tugma sa mundo ng Tai Chi. Hindi niya naisip na isang araw ay haharapin niya ang isang tao na maaaring mapigilan ang kanyang mga pag-atake at kahit na masaktan siya ng sabay. Ang kanyang nakamamatay na hangarin ay lumakas. Si Her Eyes Tai Chi ay nakabuo ng kanyang buong kapangyarihan at sumugod patungo sa Nemo sa oras na ito. Pupunta siya sa akin ng buong lakas ngayon. Bulalas ni Nemo. Kinurot ni James ang labi niya. Tila ang kanyang mga kapangyarihan ay hindi nagbabanta tulad ng naisip ko. Hayaan mo akong hawakan siya. Ginawa ni James ang hakbang na terrace astride at nagsagawa ng 3 hakbang pasulong. Sa isang instant, isang nakakatakot na malakas na enerhiya na kumalat sa nakapalibot na lugar. Maraming mga bitek ang lumitaw sa espasyo sa paligid nila. Sina Nemo at Truett ay may hitsura ng pagtataka sa kanilang mga mukha habang pinapanood nila ang paglipat ni James. Kasabay nito, si Her Eyes Tai Chi ay nagyelo sa kanyang mga trap dahil sa enerhiya na inilabas ni James. Si James ay malapit nang gawin ang ika-4 na hakbang kapag ang isang sinag ng purplish gintong ilaw ay bumaba mula sa kalangitan. Ang ilaw ay nag-iilaw sa kanilang puwang at napapabayaan ang Tai Chi diagram na lumulutang sa itaas. Habang itinaas niya ang kanyang tingin, nakita ni James ang isang figure na nag-zoom down mula sa langit at tumungo kay Her Eyes Tai Chi. Bigla, isang brawny figure ang naging materialized sa tabi ni James. Dapat kang humiga sa ngayon. Dadalhin namin ito mula rito. Sa sandaling tapos na ang tao na makipag-usap, nagmamadali din siya sa direksyon ni Her Eyes Tai Chi. Ang matuwid na aura. Tumawag si Truett, tatay ko ba? Narito ba siya? Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6578. James ay tumingin kay Truett sa kanyang balikat at commandant. Agad na natahimik si Truett nang maunawaan niya ang signal ni James.
Gayunpaman, siya ay malinaw na nasisiyahan. Samantala, ang dalawang figure na lumitaw lamang ay nagsimulang salakayin si Her Eyes Taichi. Ang kanilang target ay hindi maaaring panatilihin habang ang pares ay sumalakay ng mabilis mula sa kabaligtaran. Sa loob lamang ng ilang minuto, si Her Eyes Taichi ay naging malubhang nasugatan na ang kanyang orihinal na form ay kalaunan ay nakalantad. Habang ang mga itim at puting gas na nakapaligid sa kanyang katawan ay nakakalat dahil sa mga pag-atake, isang nagwawasak at nakakagulat na babae ang ipinahayag. Ang kagandahan ng babae ay lumiwanag kahit na siya ay nasa isang dugo at may sakit na estado. Agad na nagbago si Her Eyes Taichi sa isang bola ng itim at puting ilaw habang ang kanyang mga kalaban ay nag-regroup sa malayo upang may synchronize ang kanilang mga pag-atake. Pagkatapos, lumipad siya sa masa ng gas na bumubuo sa Tai Chi diagram. Ang tunog ng kulog ay napuno ang hangin habang ang itim at puting masa ng gas ay mabilis na lumubog. Yegor, Her Diaz, kayong dalawa ay sinira ang batas ng mga landas at nakatakas sa holy site ng Telhervo. Haharapin mo ang mas masahol na parusa pagkatapos nito. Nais naming makipag-usap sa totoong Yeria. Hindi ikaw, na isang clone lamang. Ipinagpalagay ni Her Diaz ang kanyang aktwal na anyo. Inilagay niya ang kamay niya sa likuran. Iwanan. Kung hindi, kami ay paksin ka. Nawala. Si Yegor ay materyal sa tabi ni Her Diaz at itinuro ang kanyang palad sa diagram ng Tai Chi. Boom! Sumabog siya ng napakalaking halaga ng matuwid na aura sa Tai Chi diagram. Ang dugo ay tumulo mula sa masa ng gas na halos agad. Maghintay ka lang. Ang masa ng gas pagkatapos ay kumupas at nawala. Si Her Eyes Taichi ay wala ring makikita. Sa huli, ito ay mapayapa muli sa puwang na iyon. Samantala, nagmamadali si Nemo sa mag-asawa at lumuhad sa harap nila. Pagbati kina Sir Yegor at Lady Her Diaz. Sina James at Truett ay sa halip ay nagulat dahil hindi nila inaasahan na makilala ni Nemo sina Yegor at Her Diaz. Kumusta, Nemo? Ngumiti si Her Diaz at tinulungan si Nemo. Ikaw ang pinagkakatiwalaang envoy ng pagdurusa ni Wesley. Hindi mo kailangang maging magalang sa paligid namin. Panipi. Ang Little Nemo ay lumaki na ngayon. Tumawa si Yegor. Gayunpaman, dapat mong ayusin ang iyong ugali ng hindi pakikipaglaban sa likod. Maaari kang maging mabait ngunit hindi sa lahat. Nang marinig ang payo, namula si Nemo at tumanggaw ng masigla. Si Truett ay nag-teleport at lumuhad sa harap ng kanyang mga magulang. Nanay, tatay, Truett, tinakpan ni Her Diaz ang kanyang bibig at bulalas. Si Yegor ay may hitsura ng pagkalungkot sa kanyang mukha. Nanlaki ang mga mata ni Nemo. Tinuro niya si Truett at tumingin sa mag-asawa. Anak mo siya. Dahan-daang itinaas ni Truett ang kanyang ulo at sinag ang isang ngiti sa Yegor at Her Diaz. Bumalik na ako. Hinayla ni Her Diaz si Truett hanggang sa kanyang mga paa at inilagay ang mga braso sa kanya sa isang mahigpit na yakap. Tahimik siyang humikbi. Si Yegor ay nagpakawala ng isang malambot na buntong hininga at sumali rin sa kanyang pamilya sa kanilang yakap din. Kahit na walang nagsalita, mayroong isang mainit na kapaligiran sa gitna ng pamilya ni Yegor na sa wakas ay muling pinagsama. Natutuwa ako na bumalik ka na ngayon. Si Her Diaz ay hinayla ng bahagya at sinuri ang mukha ng kanyang anak. Siya chuckled, hindi masama. Pumasok ka sa ranggo ng Zeklan, ha? Ito ay lahat salamat sa iyong mabuting kaibigan dito. Tumawa si Yegor ng buong puso. Ang pakikipagkaibigan sa kanya ay ang pinakamahusay na desisyon na nagawa mo. Tumanggaw si Her Diaz. Tama iyon. Dapat nating pasalamatan ang iyong kaibigan. Nahulog ang tingin niya kay James. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at naglagay ng isang malaking porma sayon ng tunog na nasa paligid nila. James, bakit ka nakatayo ng malayo? Tumawag si Her Diaz. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6579. James ay tumugon, "Oh, nais kong bigyan ang iyong pamilya ng ilang oras upang makahabol." Tumawa si Her Diaz. Ano ang pinag-uusapan mo? Ikaw din ang pamilya sa amin. Halika rito. Ngumiti si James at nag-teleport sa kanila. Biglang naayos ni Yegor si Truett na may malamig na titig. Truett, lumuhad ka sa harap ni James. Panipi. Sandali na natigilan si Truett,
ngunit mabilis siyang nadama at ginawa bilang itinuro ng kanyang ama. Nagawa ni James na kunin ang mga braso ni Truett at pinigilan siya. Kami ay magkaibigan. Bibigyan kita ng isang mahusay na matalo kung lumuhad ka sa harap ko. Panipi. Sinaksak ni Truett ang kanyang ilong. Nais ng aking ama na gawin ko ito, ngunit hindi mo ito papayagan. Kumuha ako ng isang matalo, anuman ang gagawin ko. Sino ang dapat kong pakinggan noon? Ako. Siyempre, tumalikod si James kay Yegor. Yegor, laktawan natin ang mga formalidad na ito sa pagitan namin. Tulad ng sinabi ni Lady Herodias kanina, kami ay pamilya pagkatapos ng lahat. Malaki ang utang namin sa iyo. Bumantong hininga si Yegor. Hindi namin kailangang ibalik ang lahat ng kanyang mga pabor. Si Truett ay nagmumbled, si James ay tulad ng pamilya pa rin. Binaril siya ni Yegor ng isang sulyap kaagad. Tinanong ni James, hindi ba't ang dalawa sa iyo ay nasa 33 langit ngayon? Bakit ka naririto? Nakilala ni Herodias ang titig ni Yegor. Pagkatapos, sumagot siya, nakilala namin si Wesley. Sinabi niya sa amin na pumunta dito at tulungan kayong mga lalaki. Wesley, sino iyon? Nagtaka si James. Siya ang batas ng mga landas. Itinaas ang mga browser ni Yegor. Hindi mo na ba siya nakilala? Hindi mo pa rin alam ang kanyang pangalan. Siya at si Clayton ay matalik na kaibigan. Sinampal ni James ang kanyang palad sa kanyang noo nang marinig niya iyon. Hindi niya maiwasang mahanap ang mga ugnayan sa pagitan ng iba't ibang mga kataas-taasang nilalang na komplikado. Ang ilan sa kanila ay hindi inaasahang kaibigan habang ang ilan ay sinumpaang mga kaaway. Gayunpaman, napansin ni James ang isang mahalagang piraso ng impormasyon mula sa sinabi sa kanya ni Yegor at Herodias. Ang batas ng mga landas ay hiniling ng mag-asawa na lumapit at tulungan sila. Tila alam niya na si Her Ice Tai Chi ay lalabas dito at maging sanhi ng problema sa grupo ni James. Matapos ang isang maikling pagpos, ibinahagi ni James ang nangyari sa batas ng mga landas. Nang matapos siya, nakikita ni James si Yegor at Herodias na sumulyap. Mabilis na naintindihan ni Truett kung ano ang dapat niyang gawin. Tumingin siya kay Nemo. Ms. Nemo, tama ba kung lumipat tayo sa isang tahimik na lugar at talakayin ang aming susunod na plano? Kailangan din nila ng ilang privacy. Nagbigay ng kaunting tumango si Nemo. Pagkatapos, sinundan niya si Truett at lumabas ang pagbuo. Huminga ng malalim si Yegor. Tila na kompromiso si Wesley dahil nag-iingat siya sa espiritu ni Morgoth. Sa palagay ko rin, maingat na sinabi ni James, na si Her Ice Tai Chi ay ganap na hindi makatwiran. Sigurado ako na makakasalubong niya ang batas ng mga landas at magreklamo sa kanya. Huwag kang mag-alala. Nagsimula si Herodias, dahil binigyan ka ni Wesley ng kanyang pangako, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol kay Tai Chi o sa kanyang mga banta. Hindi ito gagamitin kahit na ang tunay na Yeria ay dumating at magtaltalan tungkol sa mundo ng Genesis. May naalala si James sa sandaling iyon. Sa pamamagitan ng paraan, nakilala mo ba ang tunay na Tai Chi? Nagpunta siya sa 49 na langit. Aabutin ng hindi bababa sa 30 panahon para bumalik siya, sagot ni Yegor. Arched ang mga browser ni James. Papayagan lamang ni Tai Chi si James ng isang magandang pagkakataon upang malupig ang mundo ng Genesis kung ang pangunahing katawan niya ay naglakbay sa 49 na langit sa isang oras na tulad nito. May pakiramdam siya na kakaiba sa sitwasyong ito. Agad niyang ibinahagi ang kanyang mga hinala kay Yegor at Herodias. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6580 Herodias at Yegor ay nakilala ang mga mata ng bawat isa. Nanatili silang tahimik. Pareho silang matalino, napapanahong mga magsasaka. Bukod dito, mas kilala nila si Yeria kaysa kay James dahil nagsanay sila sa ilalim ng parehong guro. Kahit na kinilala nila na ang pagiging craftiness at kasamaan ni Yeria ay nasa ibang antas. Matapos pakinggan ang mga alalahanin ni James, hindi nila maiwasang makaramdam ng bahagyang pagyanig. Tinanong ni Herodias, James, ano sa palagay mo ang balak niya? Maaari ba siyang magpasya na gumawa ng isang hakbang pabalik at maghintay para sa amin na magkamali? Pinangunahan ni James ang kanyang mga browser. Mga pagkakamali. Nag-click si Yegor sa kanyang dila. Dapat kang magbigay bago ka kumuha. Anong uri ng mga pagkakamali ang maaaring ito? Morgoth,
Sinabi ni James sa isang mababang tinig, maaari ba itong may ugnay sa Morgoth? Nagkaroon ng isang flash ng gulat sa parehong mga mata ni Herodias at Yegor sa pagbanggit ng pangalan ni Morgoth. James, ano ang nangyari sa pagitan mo at ng espiritu ni Morgoth? Tanong ni Herodias. Nagnanakaw si James sa kanya. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila ang tungkol sa kanyang mga nakatagpo sa espiritu ni Morgoth. Parehong mga mukha ni Yegor at Herodias ay puti na may takot habang nakikinig sila sa kanyang kwento. Narinig lamang ni James ang mga kapangyarihan at kalupitan ni Morgoth mula lamang sa Lycia. Gayunpaman, hindi iyon ang kaso para kina Yegor at Herodias. Si Morgoth ay nagtanim ng takot ng malalim sa kanilang mga kaluluwa. Siya ay isang bawal sa kanilang lahat. Noong nakaraan, sinakripisyo ni Turte at Silver ang kanilang sarili upang aisil si Morgoth. Nangyari si Turte sa ina ni Herodias at Panginoon ni Yegor. Sa makatuwid, ang antas ng puot at takot sa mag-asawa para kay Morgoth ay mas malaki kaysa sa naisip ni James. Maya-maya, nagtanong si Herodias sa isang bahagyang nanginginig na tinig, nasa loob pa ba siya ng Euros 1 Genesis Bell? Napansin ni James na nakatingin din sa kanya si Yegor. Dahan-dahan siyang tumango. James, hinawakan ni Herodias ang kanyang mga balikat ng kaunti masyadong malakas. Ako, dapat kong bigyan ka ng babala. Kahit kailan at saan, kahit anong uri ng mga pangyayari na naruroon ka. Kahit napupunta ka laban sa pangunahing sarili ni Tai Chi, hindi mo dapat gamitin ang kanyang mga kapangyarihan. Hindi natin siya muling mabuhay muli sa mundong ito. Ang kanyang pag-iral ay magdadala ng kalamidad sa lahat ng mga lupain at maging Zymergy. Kahit na hindi mo na siya mapigilan. Pinahawak ni Herodias ang kwelyo ng balabal ni James. Upang maging ligtas, dapat mong hayaan akong panatilihin ang Euros 1 Genesis Bell. Mahuhulog ka sa ilalim ng kanyang kontrol kung hindi mo siya pigilan. Si James ay sa halip ay natigilan sa biglaang paglabas ni Herodias. Herodias, overreacting ka. Malumanay na hinatak ni Yegor ang braso ni Herodias. Takot ka sa kanya. Ikaw, tama ka. Nag-flinch si Herodias at pinakawalan si James. Umiling-iling siya. I'm sorry. Hindi ko dapat sinabi sa iyo ang mga bagay na ito. Nag-aalala lang ako ngayon na nakisali ka sa kanya. Sige, nakagambala si Yegor, si Truett ay pumasok lamang sa ranggo ng Zeklan. Dapat kang makipag-usap sa kanya at ipaalala sa kanya na huwag makaramdam ng labis na tiwala sa kanyang mga kapangyarihan. Hindi natin siya masisira sa aming kasunod na mga plano dahil sa kawalang ingat. Masasabi ni James na sinusubukan ni Yegor na palayo si Herodias upang maiwasan siyang mawala muli ang kontrol. Napansin din ni Herodias ang kanyang hangarin. Napabuntong hininga siya at tumango. Pagkatapos, si Herodias ay nag-teleport mula sa pagbuo ng tunog. Napangiti si Yegor. James, inaasahan kong hindi ka nasaktan. Iniwan ni Morgoth ang isang malalim na emosyonal na peklat sa puso ni Herodias. Kaya, itinaas ni James ang kanyang kamay. Alam ko, kailangang isakripisyo ni Ms. Turta ang sarili upang aisil si Morgoth. Pinagsama ni Yegor ang isang special na pasukan sa sandaling iyon. Pag-usapan natin sa aking puwang sa halip. Binigyan ng kaunting tumango si James. Pagkatapos, sinundan niya si Yegor sa kakaibang espasyo. Ang pasukan ay sarado sa likuran ni James. Samantala, tumayo si Yegor kasama ang kanyang likuran kay James. Tumahimik siya ng matagal.